Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 1421 anak na babae. 1421. Nakaramdam si Yefan ng kirot sa kanyang puso. Ang pangungusap na, wala itong kinalaman sa iyo, ay tila isang matalim na talam na tumutusok sa kanyang puso. Pero ano ang masasabi niya? Siyempre hindi siya magkakaroon ng ganoong kalaking anak kay Su Qingzhou. Ngunit kung gusto niyang paniwalaan niya na si Su Qingzhou, na may likas na yin, ay talagang nanganak ng isang bata, naisip niyang imposible ito. Shut up! May anak ba ako sa sarili ko? Mas kilala ko kaysa sa iba. Pumunta ka dito para magsalita ng walang kaparirikan, gumamit ng tinatawag na test data para sabihin ng mga bagay-bagay, sa tingin mo kaya mo kaming dayin. Si Su Qingzhou ang unang nakatiis, ang ganitong bagay ay hindi hihigit sa anupaman, ito ay tungkol sa kanyang kawalang kasalanan, ito ay sa kanya. Palagi siyang kalmado, ngunit ngayon ay galit din siya, at ang isang bola ng nagyayalong True Essence ay pinalapot sa kanyang mga kamay, at ang temperatura sa paligid niya ay mabilis na bumababa. I can freeze you into ice right now. Kung gusto mong gamitin ang batang iyon para banta tayo, huwag mo nang isipin na umalis. Napaatras si Yuan Qing nang may kaba, at buong tapang na sinabing nahihirapan, ako. Isa lang akong ordinaryong tao. Kung gusto mo akong patayin, walang pinagkaiba sa pagtapak sa langgam. Ngunit, Patriarch Su, kahit napatayin mo ako, ang iyong biolohikal na anak na babae ay mananatili sa aming mga kamay, at malamang. Hindi mo na siya makikitang muli. Sigurado ka bang ipagpapalit mo ang buhay ko para sa anak mo? Uulitin ko, wala akong anak na babae. Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang mga pilak ng ngipin. Kahit hindi mo talaga alam, hindi magsisinungaling ang datos, di ba, senior sister? Tumingin si Yuan Qing kay Chu Yunyao. Nag-aatubili na hinaplos ni Chu Yunyao ang kanyang noo, nahuli mo talaga ang batang iyon. Pumirma ka sa utos na arestuhin ako at ibinaling ang atensyon ng lahat sa akin, para lang pumunta sa orphanage at agawin ang bata ng hindi inaasahan. Naiintindihan na niya ngayon na, mula simula hanggang katapusan, ang layunin ay buong buo. Nilagdaan ni Yuan Qing ang utos upang maakit ang atensyon ni Yefan at ng iba pang pumatay kay Buffalo. Sa katunayan, kahit na hindi ginawa iyon ni Yuan Qing, hindi magiging napakahirap para sa mga tao ng angkan ng White Tiger na kunin si Tuan Chun. Pagkatapos ng lahat, imposible para kay Yefan na mahigpit na protektahan ang orphanage. Kung kailangang maingat na protektahan ang orphanage, walang pakialam si Yefan. Napangiti si Yuan Qing na nahihiya, ate, pasensya na sa pagsasamantala sa iyo. Sa totoo lang, nag-aalala din ako na nadiskubre mo ako ng maaga. Buti na lang, nagtagumpay kami. Ngunit huwag kang mag-alala, ligtas na ang bata ngayon, ngunit. Ayaw mong malaman kung nasaan siya mula sa akin. Alam kong may paraan ka para mapilitan ako, kaya natatakot ako na baka hindi ko maitago ang sekreto, at ang gawain ng pag-aalaga sa bata ay mahawakan ng iba. Oh, nakakapag-isip ka talaga. Ngumiti si Chu Yunyao ng sarkastikong, talagang hindi ko namalayan noon, hindi maliit ang puso mo. Nahihiyang ngumiti si Yuan Qing at sinabing, ginagawa ko lang ang aking tungkulin at gusto kong gawin ang isang bagay para sa bansa. Pagkatapos ng lahat. Sa kasalukuyang sitwasyon, kung ang angkan ng Xuanming at ang angkan ng Baihu ay magsasama-sama, maiiwasan nila ang maraming hindi pagkakaunawaan. Sana pag-isipang mabuti ni Mr. Ye at Patriarch Su, sa totoo lang, hindi ikinahiya nilang dalawa ang kahilingan ko, clan battles, paano magiging mas mahalaga ang mother-daughter reunion. Pagkatapos magsalita, tumingin si Yuan Qing sa kanyang relo at sinabi. Alam ko na maaaring mahirap para sa iyo na gumawa ng desisyon sa maikling panahon. Bibigyan kita ng oras para mag-isip. Ngunit, aalis muna ako. Inagaw ng iyong mga tao ang bata at umaasa pa rin na pakakawalan ka. Sabi ni Xiao Ziner. Ngumiti si Yuan Qing, Miss Xiao, kung hindi ako babalik sa kotse ko sa loob ng 10 minuto at umalis ng ligtas. Iisipin nila na kapag tumanggi kang makipagtulungan, maaaring nasa panganib din ang anak ni Patriarch Su. Kasuklam-suklam. Nabanta sa isang maliit na bata. Nainis din si Xiao Ziner. Ilang beses na rin niyang nakipaglaro kay Tuan Chun, at nagustuhan niya ang chubby, matalino at cute na batang babae. Humihingi ng tawad ang sinabi ni Yuan Qing, wala akong kapangyarihang lumaban sa harap mo, ngunit ayaw kong mamatay ng madali. Kung kaya mo, hayaan mo akong umalis. Hanggang sa sandaling ito, mukhang pinigilan pa rin si Yuan Qing, kahit anong tingin niya rito, hindi siya makapaniwala na nagplano siya ng ganoong aksyon at gumawa ng napakagandang kahilingan. Nang makitang aalis na si Yuan Qing, hinaranggan ni Xiao Ziner ang pinto at sumigaw kina Yefan at Su Qingzhou, Hoy! Ano ang ginagawa mo? Talaga bang pakakawalan mo siya? Su Qingzhou na may kinang sa kanyang mga mata, tumingin siya kay Yefan. Huminga ng malalim si Yefan at pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay, Ziner. Mangyaring lumayo at bitawan siya. Tumango si Yuan Qing nang may pasasalamat, at pagkatapos ay nagmamadaling umalis, na parang natatakot talaga.
Tumingin sa kanya si Xiao Ziner na nagpanik pabalik nang umalis siya, at hindi makapaniwalang sinabi, ang ganyang babae. Maaari talagang banta ka, at gusto mo pa ring impluwensyahan ang pakikibaka ng angkan. Bumantong hininga si Shu Lingshan, marahil ay dahil sa kanyang pangkaraniwan, wala siyang katangian, kaya hindi namin siya pinapansin. Maging si Yun Yao ay nakatrabaho niya ng napakaraming taon, at hindi niya akalain na siya ay magiging isang lihim na pintuan sa sistema. Tumango si Chu Yun Yao bilang pagsang-ayon, tama si Lingshan, minamaliit ko siya, ordinaryo siya, ngunit ayaw niya maging ordinaryo. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Ye Fan, nagsasalita ka. Nag-aalalang sabi ni Xiao Ziner. Saglit na nag-isip si Ye Fan na may malungkot na ekspresyon, kinuha ang kanyang mobile phone, at tumawag sa isang welfare home. Matapos kumpirmahin sa mga tao sa orphanage, nalaman nga nila na wala na si Tuan Tuan, pero inisip nila na isa itong opisyal na child protection organization na naghahanap kay Tuan Tuan para kumuha ng publicity photos, pero hindi nila alam na kinidnap sila. Ito ay tiyak na dahil dito na ang mga tao sa ampunan ay hindi man lang nagulat ng kaso, at hindi nila alam kung ano ang nangyari. Pagkatapos ibaba ang telepono, sinabi ni Ye Fan, iwanan ang iba, hindi makakatakas si Yuan Qing at ang angka ng White Tiger. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang iligtas si Tuan Chuan, ang usapin ng matatanda, ang bata ay inosente. Hindi siya dapat masaktan. Anong ibig mong sabihin? Sa tingin mo pa ba sa akin ipinanganak si Tuan Chuan? Galit na tanong ni Su Qingzhou. Sumimangot si Ye Fan, hindi ko sinabi iyon. Siyempre hindi ako magiging madali, maniwala ka lang sa sinabi ni Yuan Qing. Gayunpaman, hindi malilinlang ng data ng DNA ang mga tao. Ang pangunahing punto ay ang data na ito ay natagpuan ni Yun Yao. Walang posibilidad ng pamemiki. Napakataas ng posibilidad na si Tuan Chuan ay may relasyon sa iyong magulang at anak. Kung ang test report na ito ay hindi gaanong kapanipaniwala ang antas ay mataas, si Yun Yao ay hindi sana naging maingat sa simula, at hindi nang ahas na sabihin sa amin ng mahabang panahon. Kaya, kahit na hindi kanya pinanganak, maaaring ito ay isang taong gumamit ng iyong itlog para magkaanak nang hindi mo alam. Oo, mayroon talagang ganoong posibilidad. Kung hindi, paano ko ito ipapaliwanag? Walang oras si Qingzhou para magbuntis at manganak. Mga mata ni Shu Lingshan. Naiilawan. Pinaikit ni Chu Yun Yao ang kanyang mga mata at sinabing, iniisip ko rin ang posibilidad na ito. Nakapasa ako. Bahagyang hamupa ang galit ni Su Qingzhou, ngunit labis pa rin siyang nanlumo, paano ito, wala akong nagawa, may kumuha sa akin. Sa akin, dapat ako mismo ang nakakaalam nito. Napangiti si Ye Fan. Kung alam mo lang, hindi na sana masakit ang ulo mo ngayon. Qingzhou, huwag mo munang isipin ito sa ngayon, gaya ng sinabi ni Ye Fan, ang pinakakagyat na gawain ay iligtas si Tuan Chuan bago natin ito mapag-usapan. Iba pa, humakbang si Shu Lingshan at niyakap ang balikat ni Su Qingzhou, na umaliw. Naisip ito ni Ye Fan at tinanong si Chu Yun Yao, mayroon ka bang paraan para sundan si Yuan Qing? Gusto mo bang hanapin si Tuan Chuan sa kanyang kinaroroonan? Tanong ni Chu Yun Yao. Tumango si Ye Fan, ang pinakamalaking clue ngayon ay siya pa rin. Kung hindi ito gagana, sisimulan natin ang investigasyon mula sa welfare home at sa iba't ibang surveillance nang mawala si Tuan Chuan. Sa pagkakataong ito ang kabilang partido ay dumating na handa. Sa pag-alam sa aming mga detalye, sa palagay ko ay mahirap hanapin si Tuan Chuan sa pamamagitan ng pag-asa sa mga mata ng langit. Kabanata 1422, hindi iyon ang ibig kong sabihin. 1422. Mahiwagang ngumiti si Chu Yun Yao, kasunod ni Yuan Qing, sa totoo lang, medyo mahirap, napakaingat niya, alam niya ang mga paraan ng pagsubaybay ko, at dapat nag-iingat siya. Ngunit, kung paano mahahanap si Tuan Chuan, ako ay may paraan. Pagkatapos magsalita, sumenya si Chu Yun Yao at hiniling sa lahat na sundan siya pabalik sa laboratorio. Pagkatapos bumalik sa laboratorio, kinuha ni Chu Yun Yao ang isang laptop at nagsimulang mag-opera. Habang mabilis na nag-i-input ng mga command, sinabi ni Chu Yun Yao, ang computer na ito ay privado ko, ang system ay ako lang ang naka-encrypt, at hindi rin alam ni Yuan Qing. Sa pamamagitan ng pagsubaybay sa akin sa pamamagitan ng computer na ito, maiiwasan ko ang pagsisiyasat ni Yuan Qing. Hindi niya akalain na gugugol ko ang aking oras sa paggawa ng aking sarili sa pagprograma, dahil sa harap niya, palagi akong nagpapakita ng paghamak sa mga teknolohiyang ito ng computer. Tulad ng inaasahan kay Chu Yun Yao, lumalabas na mayroon ka ng kamay upang protektahan ang iyong sarili. Mga nasasakupan, sabi ni Shu Lingshan na may emosyon. Shu Lingshan, kung ikaw ay katulad ko, ang iyong mga magulang ay pinatay ng hindi maipaliwanag sa murang edad, at ikaw ay muntik ng mamatay sa ibang bansa, at isang nakababatang kapatid sa iyong pamilya ang kumuha ng kapangyarihan mula sa iyo, kaya't ikaw ay mag-iwan ng kamay sa lahat. Natawa si Chu Yun Yao sa sarili niyang daan. Si Shu Lingshan ay natigilan saglit, pagkatapos ay tumango ng may pagkaunawa. Pinag-isipan ito ni Ye Fan saglit, at pagkatapos ay nagtanong, Yun Yao, plano mo bang gumamit ng mga nanorobots para maghanap sa blanket na paraan? Malalaman din niya na sa panahong iyon, ang maliit na lalaki ay nasa panganib, sabi ni Chu Yun Yao.
Kung ganoon, ano ang ginagawa mo? Nagtataka si Ye Fan. May bakas ng pagmamalaki sa mga mata ni Chu Yunyao, nang malaman ko na ang DNA ni Tuan Chuan ay may kaugnayan kay Su Qingzhou, naramdaman ko na ang batang babae na ito ay maaaring maging napakahalaga sa hinaharap. Kaya hindi nagtagal pagkamatay ng Cartero, naglagay ako ng biotracking chip sa kanyang katawan upang matiyak na masusubaybayan ko ang kanyang mga vital sign at kung nasaan siya sa lahat ng oras. Pagkasabi niya, ito, lahat ay napatingin sa kanya na nagtataka. Ano? Naglagay ka ng chip sa katawan ni Tuan Tuan. Natigilan si Xiao Ziner, paano mo nagawa? Inoperahan mo rin ba si Su Qingzhou? Chu Yunyao, ano ang kapayapaan ng isip mo? Sa palagay mo ba ay anak ko siya, hindi lamang kusa itong itago sa akin, ngunit bigyan din siya ng isang chip. Inilibot ni Chu Yunyao ang kanyang mga mata sa lahat at sinabing, ano ang iniisip ninyo? Ganon ba kalala ang pamamaraan ko? Iyon ay isang biochip. Ang material ay maaaring isama sa katawan ng tao nang walang pagtanggi. Karaniwan, ito ay nakakabit sa esophagus wall ng katawan ng tao, at ito ay mabibigo na matunaw pagkatapos ng 3 taon. Sa privado, binigyan ko si Tuan Tuan ng isang candy, at hindi siya makakaramdam ng anumang kakulangan sa ginhawa, ni hindi siya masasaktan kahit kaunti. Lahat. Nakahinga ng maluwag, ngunit kailangan nilang humanga na si Chu Yunyao ay nagsaliksik ng maraming kakaibang bagay. Tumingin si Chu Yunyao kay Su Qingzhou na may komplikadong mga mata, at sinabi, kung tungkol sa sinabi mo, ligtas ako. Ano ang punto, hindi ba halata ang sagot? Malalaman ko na si Tuan Tuan ay malapit na nauugnay sa iyong DNA, kaya walang katiyakan na malalaman ito ng iba. Katulad ngayon, sinimulan nilang gamitin ang Tuan Chuan para i-blackmail. Kahit na ang ama ng bata ay hindi si Ye Fan, ngunit ang damdamin ni Ye Fan para sa iyo ay halos pagmamahal at at hindi niya sasaktan ang iyong anak na babae. Magiging malambot ang puso ni Ye Fan, kaya syempre hindi ko ito maaaring pabayaan, dahil may kinalaman ito sa mga interes ni Ye Fan, at may kaugnayan din ito sa aking mga interes. Kung bakit hindi ko sinabi sa iyo, mas simple ito. Hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag kay Ye Fan kung bakit mayroon kang isang anak na babae. Sa palagay ko ay hindi magandang bagay para sa iyo na magkaroon ng isang anak na babae sa kasalukuyang kapaligiran. Dahil tulad ngayon, pinupuntirya siya ng kalaban. Natahimik si Su Qingzhou. Kahit na ang mga salita ni Chu Yunyao ay hindi masyadong kaaya-aya, lahat sila ay totoo. Ito. Makatwira na bigla siyang nagkaroon ng anak na babae, hindi kay Ye Fan. Si Ye Fan, bilang kanyang asawa, ay tiyak na magagalit. Gayunpaman, si Ye Fan ay hindi lamang nagalit sa kanya, ngunit piniling iligtas si Tuan Chuan sa lalong madaling panahon, na dinanas ang kahihiyan sa pananakot ng isang maliit na tao sa kabilang panig. Hindi sinasadya, tumingin si Su Qingzhou kay Ye Fan at mahinang sinabi, kung galit ka, maaari mo itong ilabas. Ngayon lang, hindi mo pinatay si Yuan Qing para sa kapakanan ng grupo. Mahirap sigurong tiisin ito. Ngumiti si Ye Fan nang walang magawa at nagsabi, bakit ako nagagalit? Hindi mo man lang alam kung bakit may anak ka, bakit ako magagalit sa iyo? Ang Yuan Qing na iyon ay isang maliit na pawn para makakuha ng kapangyarihan. Ordinaryong kaalaman, masyadong mataas para sa kanya. Tama ang ginawa ni Yunyao, inilihim niya ito sa amin, at para yun sa ikabubuti ng lahat. Tungkol naman kay Tuan Chuan, ano ang alam niya, hindi ako makasama ng isang bata. Sa madaling salita, galit hindi natin malulutas ang kasalukuyang problema, iligtas muna si Tuan Chuan, at pagkatapos ay lutisin ang mga problema ng Baiho Clan at Yuan Qing, at ang iba pa. Mag-usap tayo ng dahan-dahan. Ang mga mata ni Su Qingzhou ay kumislap na may haplos ng emosyon, tumango si Click. Ye ang apelyido ko, nalaman kong mas mature ka ngayon kaysa noon. Naalala ko na mahigit 1 taon na ang nakalipas, nagpunta ka para sunugin ang Taijimen ng mag-isa. Talagang mabangis ang iyong init ng ulo, at ngayon ay mas matatag ka na, authentic ni Xiao Zin playfully. Napangiti si Ye Fan, Miss Xiao. Nagkakamali ka, pinatay ko si Tai Chi, ngunit ikaw ang nagsunog sa bundok. Huwag mo akong lagyan ng sombrero, hindi ko kayang tiisin ang krimen ng panununog. Biglang namula si Xiao Ziner, at tumalikod na may, Hindi mapigilan ng lahat na matawa, ngunit medyo na-relax ang malungkot na kapaligiran. Nang makitang nag-aalala pa rin si Su Qingzhou, sinabi ni Xu Lingshan, Qingzhou, sa katunayan, kahit na mayroon ka talagang dagdag na anak na babae, hindi ito masamang bagay. Huwag kang masyadong malungkot, marahil ito ay isang magandang bagay na tingnan mula sa malayo. Mapait na ngumiti si Su Qingzhou, nagkamali ka. Lingshan, kahit na anak ko talaga si Tuan Chuan, hindi ko iniisip na ito ay isang kapaspalad na bagay, dahil mahal na mahal ko ang batang iyon, at pinag-isipan ko ito. Amponin siya. Nag-aalala lang ako ngayon, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya, kung huhulihin siya ng mga iyon, aabuso ba nila siya? Tumingin si Ye Fan sa kanyang asawa na may komplikadong mga mata, sa tamang panahon, tumingin din si Su Qingzhou sa kanya. Nagkatinginan ang dalawa, itinikom ni Su Qingzhou ang kanyang mapupulang labi, at humihingi ng tawad, asawa. Kung sasabihin ko ba ito, hindi ka ba magiging masaya? Ngunit talagang nag-aalala ako kay Tuan Chuan.
Ngumiti si Fan at umiling-umiling, dapat kang mag-alala, ito ay kalikasan ng tao, at mula sa isang siyentipikong pananaw, siya ay talagang anak mo. Bukod pa rito, si Tuan Chuan ay dinala sa tahanan ng kapakanan ni Pangulong Lee bago siya namatay at pinalaki. Hindi ko kayang hayaan si President Lee na alagaan siya. Anak, nahuli lang. Sa sandaling ito, sa laboratorio ni Chu Yunyao, ang parehong impormasyon ay biglang lumitaw sa ilang mga screen. Mr. Ye, Patriarch Su, kung hindi natin ito makuha sa loob ng isang oras, isang kasiya siyang sagot, Tuan Chuan ang impormasyon ng anak ni Patriarch Su, at isa sa publiko natin ito. Kapag nakita mo ang impormasyong ito, hindi mo na kailangang isipin ito para malaman na ipinadala ito ni Yuan Qing. Itong babaeng ito, ano ang gusto niyang gawin, ano ang silbi ng pagsasapubliko ng impormasyon ni Tuan Chuan? Naguguluhang tanong ni Xiao Ziner. Siyempre ito ay kapaki-pakinabang kung iniisip ng mga tao sa mundo na si Su Qingzhou, bilang pinuno ng angkan ng Xuanming, ay hindi man lang maprotektahan ang kanyang sariling anak na babae. Impluwensya, hindi mo ba naiintindihan? Ang pinakatrahedya ay, itong si Yuan Qing, ang kanyang sariling buhay ay parang mas tasa, napaghandaan na niya ang jade na nabasag kaysa sa tile, pinatay siya, hindi ko siya bibitawan sa planong ito, nakangiting sabi ni Chu Yunyao. Napakasuklim. Desidido siya, hindi namin isusuko si Tuan Chuan. Kinagat ni Shu Lingshan ang kanyang mga ngipin. Sumimangot si Xiao Ziner at sinabing, ano ang kinatatakutan mo? Ang malaking bagay ay ang patayin ang White Tiger Clan. Hindi ako naniniwala na ang White Tiger Clan ay nangangahas na gamitin ang kapalaran ng buong angkan para makipagpalitan sa isang bata. Ye Fan, hindi mo ba pinatay ang Zhou Clan noong nakaraan? Yung mga ninuno, siguradong matatakot din sa iyo ang mga tao ng White Tiger Clan. Malungkot na sinabi ni Xiao Ziner nang hindi tumugon si Ye Fan at ang iba pa, bakit, pinaghihinalaan mo ba na binanggit ko ito para sa Phoenix Clan? Hindi ako. Ganon klaseng kontrabida. Si Ye Fan ay nagmamadaling ngumiti at ikanaway ang kanyang kamay, na nagsasabing, Ziner, huwag mo akong intindihin. Hindi yun ang ibig mong sabihin. Ngunit, may kinalaman ba ang bagay na ito sa White Tiger Clan? Hindi pa rin alam ang malalim na relasyon. Tumanggaw din si Su Qingzhou at sinabing, ngayon lang talaga ako nakaramdam ng kakaiba, maaaring hindi ito ang sinabi ni Yuan Qing, ito ang kahulugan ng White Tiger Clan. Kahit na nakipag-ugnayan na ako sa White Tiger Clan. Walang gaanong tao, ngunit sa palagay ko ayon sa antas ng apat na pangunahing angkan, imposibleng hamakin ng isang maliit na tao tulad ni Yuan Qing. Kung gusto ng mga ninuno ng Baiho Clan na makipagdigma sa atin, hinding-hindi sila magpapadala ng mga ganoong tao. Ang kaunting pakulo, hindi sila dapat mawalan ng mukha. Kabanata 1423 I feel so happy. 1423. Nakinig dito si Xiao Ziner at napaisip ng malalim, ang sinabi mo. Parang may katuturan, ngunit maaaring si Yuan Qing ang gumagawa ng mga bagay na ito sa kanyang sarili. Kung gayon siya ay masyadong matapang. Maaga o huli, ang katotohanan ng lahat ng ito ay malalaman, ngunit ang kailangan nating gawin ngayon ay hanapin muna si Tuan Chuan, sabi ni Ye Fan. Sa sandaling ito, pagkatapos na itap ni Chu Yunyao ang isang button, may lumabas na satellite image sa laptop. Nagliwanag ang mga mata ng babae, nahanap ko na. Hindi talaga nakita ni Yuan Qing, ang biochip na na-install ko. Ang lokasyon ng Tuan Chuan ay nasa Sanlan Town, kanluran ng Huahai. Mga 29 na kilometro ang layo nito sa amin, at parang isang gusali. Residential building. Oo. Tumingin si Fan, kabisado ang mga coordinate, at sinabing, pupunta ako doon ngayon, bigyan mo ako ng kalahating oras ay sapat na. Su. Nag-alala rin si Qingzhou, at mabilis na sinabi, pupunta rin ba ako? Matutulungan kita ngayon. Oo. Napangiti si Fan, sa oras na ito, ang kailangan ay pagtatago, kung lalabas tayong dalawa, sobra-sobra. Masyadong malaki ang layunin. Kahit na lumabas ako, kailangan kong mag-disguise, at ang aking bilis ay magiging mas mabilis. Nakikita iyon. Si Su Qingzhou ay kinakabahan pa rin, si Ye Fan ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na damdamin sa kanyang puso, at atubili na nagbiro, aking hanggal na asawa, hindi ko pa nalalaman kung si Tuan Chuan ang iyong anak. Bakit kamukha mo na ang kanyang ina? Masyado ka bang nag-aalala sa iyong anak? Su. Nakaramdam ng kaunting hiya si Qingzhou, at hinigop ang kanyang pula. Si Labi, mapait na ngumiti, hindi ko alam kung ano ang nangyayari, bagamat sigurado ako na hindi pa ako nagsilang ng isang bata. Ngunit nabalitaan ko na ang Tuan Chuan at ang aking DNA ay relasyong magulang-anak, ako, mas mahalaga ako sa batang iyon. Sabi ko Su Qingzhou, hindi ba dapat nagsisinungaling ka sa amin? Alam mo bang anak mo si Tuan Chuan? Kahit anong tingin mo sa ekspresyong ito, mukhang pagmamahal ng isang matibay na ina. Kaina-hinalang sabi ni Xiao Ziner. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Gusto mo bang magpa-medical appraisal? Malalaman ko kung may baby ako o wala. Sabi ni Su Qingzhou na nakakunot ang noo. Dahon. Galit na sinabi ni Fan, okay, maingay ba ito? Lalabas ako at ibabalik ko si Tuan Chuan, huwag kang magingay. Hintayin mo ang balita ko dito. Oo.
Ayaw magstay ni Fan kahit saglit, at magiging mahirap kung napakaraming babae. May mga galit, at may mga walang katapusang pag-aaway. Buti na lang at hindi pa sila naging maayos ni Xiao Ziner, kung hindi, paano maaayos ang pamilyang ito? Para sa si Fan, na dati ay isang mamamatay tao, hindi mahirap na makaalis sa Cloud Club, at ganap niyang maiiwasan ang mga pagmamatsyag na iyon. Sa pamamagitan ng naglalakad at ang takip ng ilang puno, hindi nagtagal ay dumating si Fan sa isang kahoy sa isang parke. Oo. Nag-isip sandali si Fan, at para sa kaligtasan, iniiwasan niya ang mga surveillance camera sa mga lungsod na iyon, tatakbo pa rin siya ng mas ligtas. Kaya, naghiwa-hiwalay si Fan at tumakbo sa bayan ng Sanlan sa kanluran. Isang mansyon sa Huahay, sa tabi ng panlabas na independenteng swimming pool, isang lalaki ang malayang nakahiga sa isang upuan, na nagbabadya sa araw. Ang lalaki ay nagsusuot ng salaming pang-araw, guwapong linya ng mukha, determinadong kalamnan, at isang payat na figure, na lahat ay nagpapakita ng isang malakas na kagandahan ng lalaki. Naglalaro sa tubig doon ang swimming pool sa harap niya, dalawang matatangkad na babae, ang isa ay maputi at ang isa ay may balat. Maya't maya ay kumikindat ang dalawang babae sa lalaki sa tabi ng pool. Zuan, hindi ka ba bababa at maglaro muli? Oo, Zuan, halika dali, malambing na sigaw ng dalawang babae. Bahagyang tumaas ang sulok ng bibig ng lalaki, huwag kang mag-alala, paglalaroan kita hanggang madaling araw ng gabi. Yung dalawa. Biglang humajijek ang mga babae at ngumiti, Zuan. Ito ang sinabi mo. Sa sandaling ito, isang medyo pinigilan na maliit na figure ang lumapit, mahiyain at sumunod sa bawat hakbang ng daan. Matapos makita ng lalaki ang figure sa gilid ng kanyang mga mata, dumilat siya at sinabing, Yuan Qing, nakabalik ka na ba? Ang babaeng dumating ay si Yuan Qing, namumula ang kanyang mukha dahil sa kaba, tumanggaw siya, at sinabing, hindi maiwasan ng kanyang mga mata na tumingin sa dalawang malamodelong babae sa pool, na nagpapakita ng kababaan. Magaling ba ang lahat? Tanong ulit ng lalaki. Yuan. Sumagot si Qing, mabuti naman. Pinalabas nila ako, ibig sabihin ay nagmamalasakit sila sa batang iyon. Oo, ang galing. Bumangon ang lalaki sa sandaling ito at sinabi sa dalawang babae sa pool, Sisi, Kelly, alis na tayo ngayon. Nang marinig ito ng dalawang batang babae, hindi sila nagulat, ngunit ang kanilang mga mukha ay medyo hindi nasisiyahan. Zuan, di bale nandyan ang girlfriend mo, kaya tara na pagkatapos nating magtagal dito. Masungit na sabi ni Kelly, na balat ng trigo. Oo, Zuan, naghihintay pa rin kaming makipag-away sa iyo hanggang bukas, nagpout din si Chen Chen. Ang sa lalaki. Galit na tumingin sa kanya sina Chen Chen at Kelly, ngunit kailangan nilang bumangon mula sa pool at pumiglas. With a graceful figure, umalis siya sa pool. Nang sila ay aalis, ang dalawang babae ay sadyang dumaan kay Yuan Qing. Maikli ang tangkad, may patag na tangkad, at nakasuot ng simpleng itim na profesional na suit, si Yuan Qing, na payak din ang hitsura, ay mukhang isang foil sa tabi ng dalawang matatangkad na babae. Yung dalawa. Hindi na kailangang sabihin ng mga babae. Ang paglalakad lang ng ganito ay nakaramdam ng labis na kahihiyan kay Yuan Qing. Ibinaba niya ang ulo niya at namula. Sa oras na ito, humakbang si Ying Luoxuan, niyakap si Yuan Qing, at hinayaan siyang sumandal sa kanyang marmol na dibdib. Yuan Qing, miss na kita, sabi ni Ying Luoxuan sa magnetic voice. Si Yuan Qing, na ngayon pa lang ay nasa napakahinang mood, ay agad nalasing sa oras na ito, nanginginig ang kanyang buong katawan, at ang hitsura ng kagalakan ay lumitaw sa kanyang mukha. Zuan. Nanginginig ang boses ni Yuan Qing, kasing husay ng isang lamok. Manalo. Tumitig muli si Luo Zuan sa kanyang mga mata, ang mga mata sa likod ng itim na gilid na salamin ay puno ng pananabik sa sandaling ito. Yuan Qing, nagagalit ka ba kapag kasama ko ang mga babaeng iyon? Tanong ni Ying Luoxuan. Mabilis na umiling si Yuan Qing, hindi. Hindi. Ikaw ang girlfriend ko, bakit hindi ka nagseselos? Nakangiting tanong muli ni Ying Luoxuan, wala ka bang pakialam sa akin? Sabi, hindi. Ako. Alam ko na ikaw ay isang sinaunang martial artist, at nasa mabuting kalusugan ka. Hindi kita mabubusog ng mag-isa. Hindi ako sapat. Ngumiti si Ying Luoxuan at sinabing, Yuan Qing, isa kang mabait at mapagmalasakit na babae. Sana maintindihan mo na ikaw lang ang girlfriend ko, at ikaw lang ang pakakasalan ko sa hinaharap, laruan lang ang mga babaeng iyon sa paningin ko. Yuan. Sabi ni Qing na may pananabik na tingin, Zuan, napakagaling mo, napakaraming babae ang nagkakagusto sa'yo. Payag ka ba talagang pakasalan ako? Pangit ako, hindi ako maganda, at wala akong ugali. Ying. Hindi na nagsalita pa si Luoxuan, at diretsyong niyakap si Yuan Qing. Bumangon siya, inihagis ito sa isang reclining chair, at pagkatapos ay ibinagsak ang sarili. Hindi nagtagal, isang sigaw ng isang babae sa sakit at saya ang narinig mula sa pool. Nang hamu pa ang lahat, hubad ang payat na si Yuan Qing. Nakahiga sa katawan ni Ying Luoxuan, ang kanyang mukha ay puno ng kalasinggan. Ying.
Si Loshuan ay humihit-hit ng sigarilyo at tumingin sa babaeng ganap na nalubog sa pantasya ng pag-ibig, na may bakas ng pangungutya sa ilalim ng kanyang mga mata. Nagdududa ka pa ba sa pagmamahal ko sa iyo? Tanong ni Ying Loshuan. Yuan. Umiling si Ching at Ulong, Zuan, napakaswerte kung nakilala kita. Ying. Ngumiti ng masama si Loshuan at sinabing, wala na masyadong oras para kina Ye Fan at Su Qingzhou. Well, hindi pa sila tumutugon, kaya hindi ito magiging problema. Zuan, huwag kang mag-alala, naiintindihan ko ang paraan ng pagsisiyasat ni Chu Yunyao at Tianyan, at matagal ko na itong pinaghandaan. Kahit na sa loob ng isang araw, hindi nila mahahanap ang batang babae. Kung hindi sila sumang-ayon sa aming kahilingan, pagkatapos ay magsasagawa ako kagad ng isang lihim na paglipat, isa publiko ang balita tungkol sa bata, at idiin sila, sabi ni Yuan Qing. Ang mga taong iyon ay talagang walang mahabang mata, at talagang hiniling nila ang isang matalinong babae na tulad mo na pumunta kay Chu Yunyao. Sabi ni Ying Loshuan na may damdamin. Masayang itinaas ni Qing ang kanyang ulo at sinabi, maaaring ito ay ayos ng Diyos. Hayaan mo akong makilala ka sa wakas. Ying. Iniunat ni Loshuan ang kanyang kamay, kinurot ang baba ng babae, at sinabi sa mahinang boses, oo, iniwan ka lang ng Diyos sa akin, at hinayaan mo akong tulungan akong makamit ang isang mahusay na karera. Sabi nito, ibinaba ni Ying Loshuan ang kanyang ulo at muling hinalikan si Yuan Qing. Sa sandaling ito, tumunog ang cellphone ni Yuan Qing, na pumutol sa intimacy ng dalawa. Si Yuan Qing ay nag-aatubili na iniwan si Ying Loshuan, kinuha niya ang telepono sa kanyang damit at sinagot ito. Anong problema? Namutla si Yuan Qing pagkatapos maglaro ng ilang segundo, at nagmura, paano ito posible? Ano ang ginagawa mo? Kabanata 1424 na nanay at tatay. 1424. Tumayo din si Ying Luozuan na may malungkot na mukha sa oras na ito. Bagamat hindi niya narinig ng malinaw ang partikular na sitwasyon, napagtanto rin niyang may mali. Malakas na utos ni Yuan Qing sa sandaling ito, hanapin mo. Dapat mong mahanap. Kung hindi, huwag kang babalik. Pagkatapos ibaba ang telepono, tumalikod si Yuan Qing at hindi mapakali na tumingin kay Ying Luozuan. Ano ba, may tumakas? Tanong ni Ying Loshuan na nakakunot ang noo. Hindi makapaniwalang tumanggaw si Yuan Qing, ako. Hiniling ko na sa kanila na mahanap ito ng mabilis. Hindi kalakihan ang bayan ng Sanlan, at ang pirasong iyon ay dapat matagpuan sa lalong madaling panahon. Hindi ba't ang iyong mga tao ay sinanay na mga ahente? Paano mo man lang mababaliw ang isang 4 o 5 taong gulang na batang babae? Galit na sabi ni Ying Loshuan, muling tumaas ang kanyang boses. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Yuan Qing, Zuan, makinig ka sa akin, ang batang ito ay anak ni Su Qingzhou. Tutal, siya ay mula sa dugo ng isang angkan, kaya maaaring may espesyal tungkol dito. Sabi ng mga nasasakupan ko, napakalakas ng bata at nagbukas ng pinto. Naputol ang sipa, at habang tumatakbo, isang ahente ang itinulak pababa ng hagdan at muntik ng magka-concussion. Dahil siya ay isang maliit na babae, hindi sila nang ahas na gumamit ng labis na puwersa sa takot na masaktan siya, at nangyari ang aksidenteng ito. Utut. 4 na ahente, hindi magandang panuuri ng bata. Kahit na ang isang tao ay sinipa sa hagdan, paano ang 3 pa? Tanong ni Ying Loshuan. Namula ang mga mata ni Yuan Qing sa takot, at sinabing, sila. Kumakain sila sa labas, at isang tao na lang ang natitira upang manood. Walang mag-aakalang magiging ganoon kalakas ang batang iyon. Galit na galit si Ying Loshuan kaya sinampal niya si Yuan Qing sa mukha. Bitik. Si Yuan Qing ay hinampot sa lupa ng isang sampal sa mukha, at sumigaw sa sakit, tumulo ang mga luha sa kanyang mukha, tinakpan ang kanyang mainit na mukha, labis na naagrabyado. Basura, talagang basura, sinasabi ko sa iyo, kung hindi mo mahanap ang batang babae na iyon, hindi ko magagarantiya kung ano ang mangyayari, mataimtim na sinabi ni Ying Loshuan. Sa hitsura ng gulat, mabilis na bumangon si Yuan Qing mula sa lupa at mariing sinabi, Zuan. Huwag kang mag-alala, tiyak na hahanap ako ng paraan para makabawi. Hindi kita pababayaan. Napapikit si Ying Loshuan, kinurot niya ang baba ng babae at sinabing, ako ang unang taong humahanga sa iyo at inilagay ka sa iyong posisyon ngayon. At saka, ako ang una mong boyfriend, ang nag-iisang lalaking nagmamahal sa iyo. Sa mundong ito, bukod sa akin, walang lalaking maghahangad ng babaeng katulad mo, naiintindihan mo ba? Naipit si Yuan Qing at sumakit ang kanyang panga, ngunit sinubukan pa rin niyang tumanggo, ay. Naiintindihan ko. Ikaw ang lahat sa akin. Kaya, Yuan Qing, aking sinta, kung nabigo ka sa pagkakataong ito at hindi mo mahanap ang babaeng iyon, hindi mo dapat ako kalagkarin hanggang mamatay. Nakangiting tanong ni Ying Loshuan. Isang natigil ang tingin ang sumili sa mga mata ni Yuan Qing, at pagkatapos ay may naintindihan siya. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata, alam ko. Kung mabaigo ako, kasalanan ko ang lahat. Wala itong kinalaman sa iyo. Ying Loshuan sa wakas binitiwan niya ang babae, ibinaba ang ulo at hinalikan ito sa labi, baby, I love you. Nahihirapan ding ngumiti si Yuan Qing, mahal din kita, Zuan. Isang lumang komunidad sa Sanlan Town, sa isang maliit na kalye sa labas.
Tanghali pa lang, kakaunti na ang mga kumakain, at wala masyadong traffic at pedestrian. Sa pintuan ng isang snack bar, isang matandang babae na naka-apron ang naglilinis ng countertop at kumuha ng hindi pa nabentang xiaolongbao, sesame cake, at steamed buns pabalik sa tindahan. Sa sandaling ito, isang maliit na figure ang nahulog sa mga mata ng matabang babae. Ito ay isang 4 o 5 taong gulang na batang babae, na may maikling gupit na may maayos na bangs, isang mabilog na mukha, nakaukit sa kulay rosas at jade, tulad ng isang porselana na manika. Ang batang babae ay nakasuot ng maikling manggas at pantalon na may mga pattern ng cartoon, at ang kanyang nakalantad na mga braso at binti ay nagmistulang puting lotus roots. Saglit na natigilan ang matabang tiya, sa pag-aakalang siya ay napaka-cute na manika, at pagkatapos ay nagtanong ng may magiliw na ngiti, "Mga anak, may gusto ba kayong bilhin?" Napalunok ng laway ang dalaga at tinignan ang mga biskwit na nasa mesa gamit ang malalaking itim na mata. "Gusto mo bang kumain ng inaamag na pinatuyong gulay na biskwit?" Tanong ng matabang tita. Tumango ang dalaga at maayang sinabi, "Tita, gutom na po ako, pero wala po akong pera." "Nako, kawawa naman, ayos lang, kain ka muna." Kumuha ng sesame cake ang matabang tita at iniabot sa dalaga. Masayang kinuha ito ng dalaga, at agad na kumagat ng 2 kagat, namumungay ang pisngi, at matamis na ngumiti kay auntie, "Salamat po tita." Nag-aalalang tanong ng matabang tiya, "Bata, ano ang pangalan mo? Nasaan ang iyong mga magulang?" Halos naintindihan ni tita na malamang hiwalay na ang bata sa kanyang mga magulang. "Well, ang pangalan ko ay Tuan Tuan, wala akong mga magulang," malabong sabi ni Tuan Chuan. Tuan Tuan. Walang magulang. Hindi maintindihan ng matabang tita ang sitwasyon. "Kung gayon bakit ka pumunta dito?" Itinagilad ni Tuan Chuan ang kanyang ulo saglit at sinabing, "May ilang masamang tao na nanloko kay Tuan Tuan na pumunta rito, at ikinulong nila si Tuan Tuan pagkatapos pumasok sa isang maliit na silid, si Tuan Tuan ay nagutom at tumakbo palabas." Medyo nagulat si tita na matabang tutal hindi naman pwedeng magsinungaling ang mga bata, napagtanto niya na baka nang aagaw ito, at naisip ang tumawag ng pulis, ngunit bigla siyang tumingkayad nang makita si Tuan Chuan. Pababa, para makarating sa ilalim ng countertop table. "Tita, nandito ang mga masasamang tao para hulihin si Tuan Tuan." Si Tuan Chuan ay gumawa ng hush-hush na kilos ng katahimikan, ayaw niyang kagatin ang natitirang kalahati ng mga biskwit. Kinakabahan ng mataba na tiyahin, at napag-alamang may 3 lalaki at babae na hindi mukhang ordinaryong tao sa unang tingin. Tumakbo sila palabas ng gate ng isang komunidad at mabilis na naglakad patungo sa gilid na ito. Nagmamadaling ibinaba ng matabang tiya ang kanyang ulo at nagpatuloy sa pag-aayos ng kanyang mga gamit, ngunit hindi nagtagal, naglakad pa rin ang 2 lalaki at isang babae sa pintuan ng kanyang tindahan. Ang isa sa mga babaeng maikli ang buhok ay may kainahinalang tumingin sa matabang tiya, at sinabing, "Panganay na kapatid, nakakita ka na ba ng isang mabilog na batang babae na 4 o 5 taong gulang na may maputi na balat at malalaking mata?" Nagkunwaring natigilan ang matabang tita, saka umiling, "Ewan ko, hindi ko pa nakikita, busy ako sa paglilinis." Kumunot ang noo ng babaeng maikli ang buhok, "Eldest sister, ang init-init mo ba, bakit pawis ang noo mo?" "Oy, pagod na ako, naging abala ang tanghali," sabi ng matabang tiya na may matigas na ngiti. "Talaga? Panganay na kapatid na babae, kung nakita mo ang bata, tandaan na sabihin sa amin na ang batang ito ay lubhang mapanganib, at pinatay niya ang isa sa aming mga kasamahan." Ang babaeng maikli ang buhok ay naglabas ng isang sertipiko at sinabing, "Kami ay depensa ang ahente ng koanihan ay hindi masamang tao." Kapag narinig ito ng matabang tita, namutla ang mukha sa takot, "Ano? Pumatay ang batang ito?" Biglang ngumisi ang babaeng maikli ang buhok, "Sure enough, alam mo ba kung nasaan ang bata?" Ang dalawa nagmamadali din ang lalaking ahente, at pagkatapos ng kaunting paghahanap, nakita niya si Tuan Tuan na nagtatago sa ilalim ng mesa. "Okay you little girl, you're quite capable. Yung taong sumipa sa atin. Umalis ka." Sigaw ng isang lalaking ahente, inabot at hinayla palabas si Tuan Chuan. Ngunit napakabilis ng reaksyon ng katawan ni Tuan Chuan, at nang bigla siyang pumihit, tumakbo siya palabas sa gilid at tumakbo sa kalye. "Hulihin mo siya, bilis!" Sigaw ng babaeng ahente, at nagmadaling humabol ang 3. Kinagat ni Tuan Chuan ang kalahati ng sesame cake, ikinalat ang kanyang mga binti at tumakbo doon. Ang bilis ay hindi tulad ng isang maliit na batang babae, at ang 3 ahente ay hindi nakahabol ng ilang sandali. Maraming tao sa kalye ang nagtataka kung ano ang sitwasyon, ngunit karamihan sa kanila ay nasa gilid at walang lakas ng loob na pakialaman ito. Ngunit si Tuan Chuan ay maliit pa rin kung tutuusin, at bagamat bahagya siyang tumakbo, unti-unti siyang lumapit. Nagpuwersa ang babaeng ahente gamit ang isang paa at tumalon sa harapan ni Tuan Chuan, nakaharang sa daanan ng dalaga. Ang babaeng ahente ay kumuha ng isang stun stick at malamig na sinabi, "Bata, minaliit ka namin, at sa pagkakataong ito, hindi ka na namin bibigyan ng isa pang pagkakataon." Ang mga biskwit ni Tuan Chuan ay nahulog sa kanyang bibig, humihingal, ang kanyang mukha ay namula, sa kanyang malalaking mata na puno ng tubig, siya ay natakot, nataranta, at nalilito.
Ang batang babae ay nakatayo sa kalye, hindi naiintindihan kung bakit niya naranasan ang lahat ng ito, ngunit pinagpapantasyahan niya na hindi kailanman, kung ang kanyang mga magulang, na hindi pa niya nakita noon, ay darating upang protektahan siya. Kabanata 1425 Ticks the Heartstrings. 1425. Sa mga oras na ito, napansin ng maraming tao sa kalye ang eksenang ito, lalo na ang babaeng ahente na naglabas ng electric shock baton, na ikinagulat ng ilang dumaraan sa kalye. Sa pagharap sa gayong kulay rosas na batang babae, paano makakalabas ng sandata ang sinuman? Anong ginagawa mo? Ilang matatanda ang gustong bugbugin ng mga bata. Malakas na tanong muna ng isang matandang dumaan. Kaagad, maraming dumaraan din ang mukhang hindi nasiyahan at napag-alitan sa tabi niya. Inilabas ng babaeng ahente ang kanyang mga kredensyal at malakas na sinabi, inaresto ng Defense Bureau ang sospek, lahat, kalmado. Pagkatapos niyang sumigaw, tumahimik ang mga dumadaan. Pagkatapos ng lahat, ang mga ordinaryong tao ay medyo natatakot sa mga opisyal, at hindi nila alam kung ano mismo ang nangyari sa bawat isa. Sinamantala ng babaeng ahente ang pagkakataong ito, nagmamadaling naglakad patungo kay Tuan Chuan, at pinalibutan din siya ng dalawa pang lalaking ahente mula sa likuran. Tumingin si Tuan Chuan sa kaliwa at pagkatapos ay muli, nag-aalala. Ang mga patak ng luha ay gumagala sa kanyang malalaking mata, ngunit hindi niya alam kung saan pupunta. Mag-ingat ka, napakalakas niya, kumapit ka ng mahigpit. Sabi ng babaeng ahente. Tumango ang dalawang lalaki, magsisimula pa lang, ngunit biglang may lumitaw na bulaklak sa harapan nila, at biglang sumulpot ang isang binata sa tabi ni Tuan Chuan. Ang lalaki ay tila nahulog mula sa langit, at ang mga dumadaan ay hindi namalayan kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ng isang kisap mata, may lumitaw na tao. Sino ta? Nagulat ang tatlong babaeng ahente. Ang mga mata ni Tuan Chuan ay kumikinang sa kinang, nakilala niya ang lalaki, at masayang ngumiti sa kanyang maliit na mukha, Tito. Ibinaba ni Yefan ang kanyang ulo, tumingin sa maliit na lalaki, at ngumiti ng walang magawa, ang dami kong sasabihin sa iyo. Pangalawa, tawagin mo akong kapatid. Walang pakialam si Tuan Chuan, niyakap niya ang hita ni Yefan, at agrabyado na sinabi, Tito. Hindi pinapakain ng kontrabida si Tuan Tuan, at pinananatili si Tuan Tuan sa isang maliit na silid. Gutom na gutom si Tuan Chuan. Napakunot ang noo ni Yefan, bagamat kaunting salita lang iyon, na para bang pinag-uusapan lang niya ang gutom ng isang batang babae, ngunit isang walang pangalan na galit ang bumangon sa kanyang puso. Ang maliit na batang babae na nakakulong sa isang maliit na silid at nagugutom, ay hindi maiwasang ipaalala sa kanya ang oras na ginugol niya sa piitan noong siya ay bata pa. Bakit itong mga mahihirap na ulila na walang magulang at walang ina ang nasasaktan? Buti na lang at dumating siya sa oras, kung hindi ay mamimiss siya. Hindi inaasahan ni Chu Yunyao na si Tuan Chuan ay makakalabas ng mag-isa. Sa sandaling ito, nagkaroon ng paggalaw sa kalye, at kakadating lang ni Yefan. Hoy! Who the hell are you? Inaresto ng ating Defense Bureau ang sospek, gusto mo pa bang lumaban ng lantaran? Seryosong tanong ng babaeng ahente, ngunit hindi siya naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Pagkatapos ng lahat, ang hitsura ni Yefan ngayon ay masyadong kakaiba. Yumuko muna si Yefan, nagunat ng kamay, binuhat si Tuan Tuan, at pagkatapos ay malamig na sinabi sa babaeng ahente, hindi mo karapat-dapat na malaman kung sino ako, bigyan ka ng 10 segundo para magpakamatay sa harap ko. Naghinala ang ahente na mali ang narinig niya, at napakayabang ng lalaking ito. Haha, sino ka sa tingin mo? Baka si King Yama. Naiinis na sabi ng isang lalaking ahente. Ang babaeng ahente ay medyo maingat, kinuha ang kanyang mobile phone, at sinabing, huwag kang gagalaw, tatanungin ko. Gayunpaman, bago pa matapos magsalita ang babaeng ahente, ang walang laman na kamay ni Yefan ay pamitik sa kanyang daliri. Isang bakas ng invisible sword intent, walang kahirap-hirap, ang direktang tumusok sa lalamunan ng ahente. Hinawakan ng babaeng ahente ang kanyang dumudugong leeg sa sakit at bumagsak sa lupa, hindi nakagawa ng ingay. Siya ay maaari lamang maghintay ng walang magawa sa kalye upang mamatay. Para bang binuhusan ng tubig ng yelo ang kanilang mga ulo, ang dalawang lalaking ahente ay tumalikod at tatakas na sana, ngunit sumunod sila ng malapit sa likuran, at dalawang layunin ng espada ang tumagos sa kanilang mga puso. Agad ding bumagsak ang dalawang ahenteng lalaki sa lupa, natatakpan ang kanilang puso na patuloy na nagdudugo, ang kanilang mga mukha ay namumutla. Ang mga dumadaan sa paligid ay natakot at nagsitakas, pinapanood ang lahat ng ito ng may takot na mga mata mula sa malayo. Sa katunayan, hindi nila alam kung paano ito ginawa ni Yefan. Hayaan mong magpakamatay, kung ayaw mo, hintayin mong mamatay ng dahan-dahan. Matapos sabihin ni Yefan na walang ekspresyon, lumapit siya sa babaeng ahente at kinuha ang kanyang cellphone. Kaagad, tumalon si Yefan at nawala sa kalye, na humantong sa grupo sa isang liblib na parke ng komunidad na walang tao. Tinawagan ni Yefan si Su Qingzhou, Chu Yunyao at iba pa, at sinabi sa mga babae na nailigtas si Tuan Chuan. Asawa, hindi ba nasaktan si Tuan Tuan? Ibinabalik mo ba si Tuan Tuan ngayon? Nag-aalalang tanong ni Su Qingzhou. Sumagot si Yefan sa telepono, huwag kang mag-alala, okay lang si Tuan Chuan.
Pero nagugutom siya. Gusto ko muna siyang ihatid para kumain. Oo nga pala, titingnan ko ang bahay kung saan siya sarado para makita kung may iba pang mga palatandaan. Okay, pagkatapos ay hihintayin ka namin sa Union Club. Maaari ko na ngayong hilingin kay Gigo na tingnan kung sino ang nasa likod ni Yuan Qing, sabi ni Su Qingzhou. Ibinaba ng babae ang bato sa kanyang puso at hindi na natakot sa kanyang ulo at paa. Bilasan mo at suriin, kinumpiska ko ang isang mobile phone na pagmamayari ni Yuan Qing, at maaari ko itong bawiin mamaya, upang masuri ito ni Yun Yao, sabi ni Ye Fan. Pagkatapos ibaba ang telepono, nilingan ni Ye Fan si Tuan Chuan at nakitang nakatingin sa kanya ang maliit na mataba na babae na may nagniningning na mga mata. Sa alaala ni Ye Fan, ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Tuan Chuan na matamang nakatingin sa kanya. Sa pag-iisip na pumatay ng isang tao sa harap ng bata ngayon, medyo nagsisi pa rin si Ye Fan, at sinabing, Tuan Chuan. Hindi ba ngayon lang kita tinakot? Ito ay tapos na. Nalaman ni Ye Fan na ang batang babae na ito ay talagang hindi natatakot, medyo nagulat, ang tapang na ito ay talagang mataba. Hindi ka ba natatakot na makita ang mga patay? Tanong ni Ye Fan. Well, hindi ko alam kung bakit, kasama ang tiyuhin ko, si Tuan Chuan ay hindi na natatakot sa anuman, tumawa si Tuan Chuan. Kinurot ni Ye Fan ang maliit na mukha ng babae, at sinabing, tingnan natin ang iyong maliit na bahay, at pagkatapos ay dadalhin ka ni Tito para kumain ng masarap, okay. Masunarang tumanggo si Tuan Chuan, yamakap sa leeg ni Ye Fan, hindi naman. Ayaw ko mawala. Mabilis na sumugod si Ye Fan sa commercial house na dating Guan Tuan Chuan, at nalaman niyang walang tao doon, at walang clue. Gayunpaman, kapansin-pansin pa rin ang pintong sinira ng grupo. Binuksan mo. Medyo nagulat si Ye Fan. Bagamat ang pintong ito ay hindi isang pinto ng seguridad, ito ay medyo matibay. Posible lamang para sa isang may sapat na gulang na lalaki na gawin ito. Nagpout si Tuan Chuan at sinabing, alam ni Tuan Chuan na hindi mo kayang sipain ang pinto, pero gustong lumabas ni Tuan Chuan. Yeah. Ngumiti si Fan, hindi kita sinisisi sa pagsira ng pinto, nagulat lang ang tito ko, bata ka, saan ka nakakuha ng sobrang lakas? Doon lang siya gumaan, pumikit siya at sinabing, hindi ko rin kilala si Tuan Chuan. Napabuntong hininga si Ye Fan at walang kabuluhang nagtanong, dahil ba ito sa mga jin ni Su Qingzhou? Guro. Nang marinig ni Ye Fan ang gutom na tiyan, naalala ni Ye Fan na ang bata ay gutom pa, at ang bata ay kailangang mabusog muna, kaya ngumiti siya ng paumanhin, Tuan-tuan, ano ang gusto mong kainin? Ihahatid na kita para kumain. Tuwang-tuwang sinabi ni Tuan Chuan, gusto ni Tuan-tuan kumain ng strawberry donuts. Matigas ang ngiti ni Ye Fan, at pinag-isa ni Su Qingzhou ang lasa, ngunit saan niya ito nakita sandali, kaya nasabi lang niya, matamis na matamis maaaring wala dito, ano pa? Tinutukan ni Tuan Chuan ang kanyang bibig, si Tuan-tuan ay hindi picky eater. Ang picky eaters ay hindi mabuting bata. Hindi nakaimik si Ye Fan, sinabi ito ng maliit na lalaki sa isang paraan, hindi masyado. Sa pag-iisip tungkol dito, dinala ko ang grupo sa isang malapit na restoran at nag-order ng 2 plato ng tuyong pritong baka. Isang malaki at isang maliit, nakaupo sa isang maliit na restaurant, lumunok. Masarap ba? Tanong ni Ye Fan habang ngumunguya. Masiglang tumanggaw si Tuan Chuan, nakaumbok ang bibig, halatang hindi makapagsalita. Kumain ng dahan-dahan, huwag mabulunan, uminom ng seaweed soup, nakangiting sabi ni Ye Fan. Sabi nga, pero halatang hindi ka panipaniwala ang hitsura ni Ye Fan na kumakain mag-isa. Dahil pagkatapos ng oras ng pagkain, ang restaurant ay walang ginagawa sa sandaling ito. Nakita ng prepritress ang dalawa na kumakain ng masarap sa counter, at hindi maiwasang mapangiti, Sir, pareho lang kayo ng anak mo, kahit na may hawak na chopsticks ay pareho din. Parehong itinaas ni na Ye Fan at Tuan Chuan ang kanilang mga ulo at gulat na tumingin sa prepritress, pagkatapos ay tumingin sila sa mga kamay ng isa't isa na may hawak na chopstick. Si Ye Fan ay dating nasa orphanage at nakita lang niya si Tuan-tuan na may hawak na kutsara. Sa unang pagkakataon na nakita niya itong may hawak na chopstick, talagang nalaman niya na, tulad ng kanyang sarili, ang mga chopstick ay hindi hawak sa karaniwang paraan. Tito, mali rin ang hawak mong chopstick. Humajijek si Tuan Chuan, puno pa ng mantika ang bibig. Nagulat na sabi ng prepritress, Tito. Hindi ang mag-ama. I'm sorry. Tahimik si Ye Fan, nakatingin sa maliit na batang babae na patuloy na masayang kumakain ng niuhey at hindi sinasadyang kumuha ng chopsticks, may kakaiba at kakaibang pakiramdam sa kanyang puso, na para bang nabunot ang puso. Chapter 1426 na huwag ka muna magtanong. 1426 pagkatapos. Kumakain ng 2 plato ng pritong baka, sumakay si Ye Fan sa grupo, sumakay ng taxi at bumalik sa Huahay. Si Tuan Chuan ay umupo sa tabi niya ng masunurin noong una, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, ang batang babae ay tila busog at nagsimulang makatulog, at sumandal sa kondongan ni Ye Fan. Hindi napigilan ni Ye Fan ang ngumiti, at hindi ginulo ang matamis na panaginip ni Xiao Nizi. Inabot niya ang kamay niya at hindi napigil ang hinaplos ang buhok nito.
Sa pagtingin sa matamis na natutulog na mukha ni Tuan-Tuan, may bakas ng lamang sa kanyang mga mata nang hindi sinasadya. Pagkatapos bumalik sa Cloud Club, hinawakan ni Yefan ang kamay ni Tuan-Chuan at naglakad pabalik sa laboratorio. Pagpasok pa lang nila, maraming babae ang nagkukumpulan. Bukod kay Xu Lingshan, Su Qingzhou, Chu Yunyao at Xiao Ziner lahat ay may magandang relasyon kay Tuan-Chuan, at kilala rin ng maliliit na babae ang malalaking kapatid na ito. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mood ni Su Qingzhou ay sobrang komplikado, at ang kanyang emosyon ay labis na nasa sabik. Yumuko siya at niyakap si Tuan-Chuan, tinapik ang likod ng batang babae ng matagal. Ayos lang. Ayos lang. Ang mukha ni Su Qingzhou ay napuno ng ginhawa. Hindi alam ni Tuan-Chuan kung ano ang nangyari dito, at hindi alam kung bakit nag-aalala si Su Qingzhou sa kanya ngayon. Inosenteng ngumiti siya at sinabing, magandang kapatid, ayos lang si Tuan-Tuan, mayroong isang napakalakas na Uncle Yefan na nagpoprotekta kay Tuan-Tuan. Lahat ng babae ay tumingin kay Yefan nang hindi inaasahan. Tila sa pagkakataong ito, matagumpay na nakuha ni Yefan ang puso ni Xiao Tuan-Chuan. Si Yefan ay medyo walang magawa sa matamis na bibig ng bata, at sinabi kay Sun Chen, pangunahan ng grupo na humanap ng magandang silid, magpahinga, at bigyan siya ng masarap at masaya. Nanguna si Sun Chen, humawak sa kamay ni Tuan-Tuan, at nakangiting sinabi, Tuan-Tuan, may trabaho ka, ihahatid ka muna ni tita para maglaro sandali, okay. Napakahusay din ng ugali ni Tuan-Tuan, bagamat siya ay nag-aatubili, tumango siya at sinundan si Yefan at ang iba ay nagwagayway ng kanilang mga kamay. Uncle Yefan, Paulem, atubili na sabi ni Tuan-Chuan. Ang mga babae ay hindi napigil ang matigilan, kahit si Su Qingzhou ay medyo nagseselos, paanong si Tuan-Chuan ay umasa kay Yefan ng sobra. Pagkaalis ni Tuan-Chuan, tinanong ni Yefan si Su Qingzhou, asawa, may nahanap ka ba? Naging seryoso ang mukha ni Su Qingzhou, isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata, at sinabi niya, huwag kang mag-alala, bitawan mo at tingnan, paanong ganap na naiwasan itong si Yuanqing ang ating mga mata. Hiniling ko na sa kanila na ayusin ang impormasyon, asawa, tingnan mo ito para sa iyong sarili. Pagkatapos noon, iniabot ni Su Qingzhou kay Yefan ang tablet. Kasabay nito, mabilis na sinabi ni Su Qingzhou, ang dahilan kung bakit mabilis na bumangon si Yuanqing ay dahil nagpadala ang White Tiger Clan ng isang inapo na nagngangalang Ying Luoxuan upang mamahala sa Military Defense Department. Ang Ying Luoxuan na ito ay ang unang ninuno ng White Tiger Clan, si Ying Qiong. Ang kanyang apo sa tuhod, ngunit dahil sa kanyang mababang lakas at mababang ranggo sa mga apo sa tuhod na ito, hindi talaga siya sikat sa angkan ng bayho. Si Ying Luoxuan ay nagsilang ng magandang balat at pigira. Nang umatras ang mga ninuno ng angkan noon, siya ay isang sikat at magandang tao sa hukbo, nadalubhasa sa panitikan ng militar at gawaing sining, at nagbukas din siya ng isang modelong kumpanya sa labas sa pangalan ng iba. Sa pagkakataong ito, pumasok siya sa Ministry of Defense sa tulong ng malakihang pakikibaka para sa kapangyarihan ng angkan ng White Tiger. Si Yuanqing, na hindi pinaboran noon, ay naging direktor ng Research Institute. Sa pamamagitan ng ilang material sa video, makikita natin na ilang beses nang pumasok at lumabas sina Ying Luoxuan at Yuanqing sa ilang pribadong lugar ng magkasama, at ang relasyon ay napakakaiba. Ngunit ano ang kanilang relasyon? Hindi malinaw kung si Ying Luoxuan ang nasa likod ng aksyon sa pagkakataong ito, dahil walang tiyak na ebidensya. Kawili-wili. Ang White Tiger Clan ay talagang talentado. Matapos basahin ang kalahati nito, halos naintindihan ni Fan, at ngumiti, mukhang hindi napagkasundo ang batang ito sa kanyang posisyon sa angkan, at gustong lumaban at makuha ang atensyon ng mga ninuno ng angkan. Ito ay dapat na ganito. Ito ay katulad ng dati nating hula. Ang mga ninuno ng Baihu Clan ay hindi gagawan ng gayong mababang antas na mga gawain. Pero maling target ang napili niya. Gusto lang niyang maging tama sa amin sa pamamagitan ng pag-asa sa isang super hacker. Ito ay ganap na nakakatalo sa sarili. Kahit na alam ito ng mga ninuno ng White Tiger Clan, malamang nahahadlangan siya nito, para hindi mapahiya, sabi ni Su Qingzhou. Hindi makapaniwalang sinabi ni Chu Yunyao, huwag mong sabihin ng basta-basta, kung hindi ako nag-iwan ng kamay at inilagay ito kay Tuan-Chuan. Kung mayroon kang bayjep, maaaring hindi mo na mahanap si Tuan-Chuan sa ilang sandali. Sa pagkakataong ito sinusuportahan ko si Chu Yunyao. Kung hindi dahil sa kanya, baka nasa panganib si Tuan-Chuan. Itinaas ni Xiao Ziner ang kanyang kamay. Tumitig si Yefan. Ang babaeng ito ay mahilig magpaypay ng apoy, sino ang humiling sa kanya na itaas ang kanyang kamay para bumoto. Napatingin si Chu Yunyao kay Su Qingzhou nang may pagmamalaki, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi sinasadya ni Su Qingzhou na makipagtalo sa kanya, ngunit tumango. Sa pagkakataong ito, gusto kong magpasalamat sa iyo, medyo hindi natural si Su Qingzhou, ngunit taos-pusong sinabi niya kay Chu Yunyao. Hindi sanay si Chu Yunyao, sumimangot siya at iwinagayway ang kanyang kamay, kalimutan mo na, nandito ako para sa batang iyon, hindi para tulungan ka. Si Yefan ay napakagaan nang makita ang pambihirang pagkakaisa sa pagitan ng mga kababaihan, iniisip na ang maliit na grupong ito ay talagang isang tagapagligtas. Si Xiao Ziner, na nasa tabi niya, ay nagmulat ng mga mata at bamulong, nakakainip.
Yung Yuan Qing Hiying Lu Zuan, nasaan ka ngayon? Tanong ni Ye Fan. Nakalock ang lokasyon. Nasa Huahay si Ying Luoxuan, umuupo ng Holiday Villa. May meeting sa Huahay ngayon, at napakaganda ng dahilan. Para kay Yuan Qing, sasakay siya ng eroplano ngayon. Bumabalik sa kabisera, marahil dahil sa takot na mahanap namin siya. Sabi ni Su Qingzhou. Kinaikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata, kaya ngayon, hindi ko masabi kung nagsabuatan ang dalawa. Oo, sumimangot si Su Qingzhou, halatang nahihiya. Ngumisi si Chu Yunyao, hindi ba malinaw sa isang sulyap kung may sabuatan? Ang ebidensyang nahanap mo ay walang iba kundi si Yuan Qing ay nakipag-ayos na noon pa man. Siyempre, ang kanyang mga kasanayan sa pag-hack ay hindi magpapahintulot sa iyo na makahanap ng masyadong maraming kapaki-pakinabang na impormasyon. Ngunit kahit na walang ebidensya, hindi magiging problema ang pagpatay sa isang dispensable na Ying Luoxuan sa angkan ng White Tiger. Umiling si Su Qingzhou at sinabing, ngunit kung hindi natin alam ang katotohanan at pumapatay tayo ng mga tao, ano ang pagkakaiba natin sa masasamang tao na pumapatay ng mga inosenteng tao nang walang pinipili? Bilasan mo na iligpit mo, hindi ko pa nakikita ang tukano mo sa mall. Sa palagay mo ba ang mga taong nakatayo dito, maliban kay Shu Lingshan, ay mabubuting tao at mabubuting tao? Kaunti pa ba ang masasamang bagay na ginagawa? Chu Yunyao disdains it. Retorted. Medyo napahiya si Shu Lingshan at sinabi sa mahinang boses, hindi ba totoo iyon? Sa tingin ko tama si Qingzhou. Kahit gusto niyang patayin ang lalaking iyon, dapat man lang niya itong mahuli at tanungin. May iba pa bang tao sa likod ng mga eksena? Nag-isip sandali si Ye Fan, ngunit posibleng makaligtaan ang mas mahalagang impormasyon, kaya sinabi niya, huwag kang makipagtalo, magpapadala ako ng mga tao mula sa Buffalo upang dalhin ang pares ng mga lalaki at babae. Tungkol naman sa angkan ng White Tiger, kung may problema, Mrs., ipaliwanag sa kanila ng maikli ang sitwasyon, at pumunta sa akin kung hindi ka pumayag. Tumango si Su Qingzhou, I see. Kaagad, nagpadala kaagad si Ye Fan ng 4 na Buffalo Killer para maghiwalay at umalis. Dalhin sina Ying Luoxuan at Yuan Qing sa isang suburban house. Matapos makumplito ang utos, muling sinabi ni Ye Fan kay Chu Yunyao, Yunyao, maaari tayong pumunta sa interogasyon, at maaari kang gumawa ng isa pang pagsusuri sa DNA para sa amin. Mukhang matagal na itong inasahan ni Chu Yunyao. Inilagay niya ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang puting Amerikana at sinabi, gusto mo bang kumpirmahin ang relasyon ng magulang anak sa pagitan ni Su Qingzhou at Tuan Tuan? Tumango si Ye Fan, siya nga pala, pakisubukang muli, Tuan Chuan at ang aking DNA. Mahalaga ba ito? Nagulat si Chu Yunyao, bakit ka sinusubok? Ang sa iyo ay nakita rin sa simula, at wala kang kinalaman kay Tuan Chuan. Ang ibang mga babae ay naguguluhan din at tumingin kay Ye Fan ng kakaiba. Sinabi ni Ye Fan, huwag kang magtanong, gayunpaman, sa pagkakataong ito, mas maingat kang susubok at huwag mong bibitawan ang anumang mga detalye. Hindi maipaliwanag ang pakiramdam ni Chu Yunyao, ngunit walang pagpipilian kundi ang tumango, okay, pagkatapos ay kukuha ako ng DNA sample mula kay Tuan Tuan. Ikaw at si Su Qingzhou ay nagtatago rin ng sample at magbibigay sa iyo ng komprehensibong pagsubok. Kabanata 1427 mamatay na magkasama. Makalipas ang 10 minuto noong 1427. Parehong nag-iwan ng mga sample sina Ye Fan at Su Qingzhou, at pagkatapos ay pumunta sa isang bahay sa suburb. Ang dahilan kung bakit hindi dinala ni Ye Fan sina Ying Luoxuan at Yuan Qing sa Cloud Club at sa lungsod ay para makaligtas din ng ilang gulo. Pagkatapos ng lahat, sa kalagitnaan ng araw, ang dalawang taong may sensitibong pagkakakilanlan ay dapat harapin, at dapat itong maging mas maginhawa sa ligaw, upang hindi mapansin ng iba. Ang mga bahay sa mga suburb ay nasa tabi mismo ng isang maliit na ilog, at may ilang mga abandonadong bodega sa malapit. Ang lugar na ito ay kabilang sa Union Group at malapit ng Give-in, kaya walang tao sa araw. Pagkarating ni Ye Fan at Su Qingzhou, magalang na binuksan ng isang Buffalo Killer na nagbabantay sa pinto ang pinto. Simpleng eye contact ang ginawa ng mag-asawa, naunawaan at pumasok. Sa bakanteng sala ng bahay, nakaupo na sina Ying Luoxuan at Yuan Qing sa dalawang upuan. Bagamat may lakas si Ying Luoxuan na pinuhin ang katawan, ngunit sa harap ng ilang matigas na labanan ng mga Buffalo Killer, medyo malambing pa rin siya, at hindi siya nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Si Yuan Qing, sa kabilang banda, ay mukhang nalulumbay, na para bang inaasahan niya ang wakas, at walang gana siyang umupo. Nang makitang pumasok sina Ye Fan at Su Qingzhou, si Ying Luoxuan ay puno ng malamig na pawis at nataranta. Mr. Ye. Patriarch Su. Bakit mo ako hinuhuli dito? Hindi nagulat si Ye Fan nang makita niya ang natulala at inosenteng ekspresyon ni Ying Luoxuan. Hindi direktang sinagot ni Ye Fan ang tanong ni Ying Luoxuan, sa halip ay nagtanong, ano ang relasyon ninyo ni Yuan Qing maliban sa inyong mga nasasakupan? Kasabay nito, binigyang pansin ni Ye Fan ang mga pagbabago sa kanilang mga ekspresyon. Ako at siya. Wala itong kinalaman sa anumang bagay, sagot kaagad ni Ying Luoxuan. Alam mo ba kung ano ang ginawa ni Yuan Qing sa pagkakataong ito? Tanong ulit ni Ye Fan. Si Ying Luoxuan ay nalilito, siya. Ano ang ginawa niya, Mr.
Ako ay isang inapo ng White Tiger Clan. Kahit na hindi pa kita nakikita, ngunit alam ko ang iyong lakas, paano ko pahihintulutan ang aking mga nasasakupan na gumawa ng mga katangahang bagay. Kung titingnan ang natural na ekspresyon ni Ying Luoxuan, parang ganito talaga. Tumango si Ye Fan, lumingon kay Yuan Qing, at sinabing, ang iyong amo, mariing itinatanggi na alam niya ang tungkol dito. Ngunit binanggit mo kanina, ang kahilingan ay para sa amin na magpasakop sa White Tiger Clan. Hindi mo ba iniisip na ang mga salita ng iyong amo ay napaka hindi ka panipaniwala? Inangat ni Yuan Qing ang kanyang ulo at sinabing, naisip ko lang na kung matagumpay ang plano, mapasaya ko si Young Master Ying at ang White Tiger Clan. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ako ng pagkakataon na patunayan ang aking talento at maging isang master. Kaya hindi ko muna tinanong ang opinyon niya. Malamig na sinabi ni Su Qingzhou, hindi mo kailangang magdahilan kay Ying Luoxuan, nalaman na namin ni Gigo ang relasyon mo sa kanya, kahit ano pa ang sabihin mo, Ying Luoxuan ay kailangan na nating mamatay. Anyway, nagkaroon na kami ng away ng White Tiger Clan. Walang kinalaman ang pagpatay ng isa at kaunti pa. Nandito kami ngayon, para lang bigyan ka ng pagkakataong magpaliwanag ng malinaw, kung may iba pang mga behind the scenes na mga tagubilin bukod kay Ying Luoxuan, kung sasabihin mo sa amin, maaari kaming mag-iwan sa iyo ng paraan. Mukhang naguguluhan si Yuan Qing, ako. Ano ang relasyon ko kay Young Master Ying? At ito ang orihinal na ginawa ko. Namutla ang mukha ni Ying Luoxuan, at nag-aalalang sinabi niya, Yuan Qing. Asong babae ka, anong ginawa mo? Tahimik na ibinaba ni Yuan Qing ang kanyang ulo, ayaw magsalita ng kahit ano. Pagkatapos ay ibaba mo muna si Ying Luoxuan, patayin siya, ilubog ito sa ilog, at susubukan natin ang iba pa ng dahan-dahan. Bahagyang tumawa si Ye Fan. Agad na humakbang ang dalawang pumatay kay Buffalo at itinayo si Ying Luoxuan para kalagkarin siya palabas. Namutla ang mukha ni Ying Luoxuan, at sumigaw siya ng awa, nagkamali ka. Nagkasala ako. Mr. Ye. Wala talaga akong alam. Hindi pinansin ni Ye Fan at Su Qingzhou, ang inaalala nila ay ang pagganap ni Yuan Qing sa oras na ito. Kung talagang ginawa ni Yuan Qing ito ng mag-isa, kung gayon siya ay dapat na isang malamig ang dugo at walang awa na tao na walang pakialam sa buhay o kamatayan ni Ying Luoxuan. Ngunit kung siya ay talagang kumikilos para sa kapakanan ng mga lalaki, siya ay kumikilos ng kusa at gustong magtakpan, kung gayon siya ay ano ang dapat kong gawin mamaya, hindi ko matatanggap na si Ying Luoxuan ay unang mamatay. Oo naman, talagang gumalaw si Yuan Qing. Gayunpaman, sa kanyang mga mata, mayroong isang kabaliwan na tila kamatayan. Dahil gusto mo talagang pumatay ng tao, kaya sabay tayong mamatay. Sabi ni Yuan Qing, at biglang tumayo at susugod na sana kina Ye Fan at Su Qingzhou. Biglang nalaman ni Ye Fan ang isang pahiwatig ng panganib at sumigaw ng, umalis ka. Pinatay ng 3 buffer na nasa lugar ang pulis ng cellphone, tumalon sa bintana at lumipad palabas. Kasabay nito, inakbayan ni Ye Fan si Su Qingzhou at itinulak palabas ang kabilang kamay, sinusubukang direktang harangan ang paglapit ni Yuan Qing. Gayunpaman, ang katawan ni Yuan Qing ay sumabog ng marahas sa lugar. Boom! Nagkaroon ng nakakabinging pagsabog, at napuno ng apoy ang unang palapag ng buong bahay, diretsyong hinaypan ang buong bahay hanggang sa gumuho. Nawala ang usok at ang bahay ay ginawang tumpok ng mga durog na bato. Bang! Ang tumpok ng mga bato ay inalog, at kung saan nakatayo sina Ye Fan at Su Qingzhou, isang kalasag na nabuo ng totoong essence ang bomb-alot sa kanilang dalawa. Hindi inaasahang tumingin si Ye Fan sa babaeng kalong niya. Hindi niya inaasahan na ngayon lang ay matagumpay na naglagay ng protective cover si Su Qingzhou. Bagamat walang panganib kay Ye Fan, pinrotektahan ni Su Qingzhou ang kanyang sarili ng maayos. Labis na naramdaman ni Ye Fan na talagang lumaki na ang kanyang asawa, at hindi na siya ang babaeng nangangailangan sa kanya para protektahan ang lahat. Sa sandaling ito, siya ay kapwa-gamaan ang loob at medyo nabigo. Asawa, itong si Yuan Qing. May bomba sa loob ng kanyang katawan. Hindi makapaniwala si Su Qingzhou na ang isang mukhang ordinaryo, mahiyaing babae ay talagang makakagawa ng kabaliwan na kilos sa huling sandali. Tumango si Ye Fan, at isa pa rin itong napakalakas na bomba, handa na siyang mamatay kasama natin. Sa sandaling ito, isang tumpok ng mga bato ang lumuwag, at isang kamay ang nakaunat. Napasigaw si Ying Luoxuan sa sakit, gumagapang palabas mula sa ilalim ng malaking bato na nahihirapan, dumudugo ang kanyang mga braso at ulo. Sa kabutihang palad, mayroon din siyang lakas ng body refining realm, at nagtatago siya sa likod ni Ye Fan at Su Qingzhou, na nakakapag-offset ng maraming kapangyarihan, at hindi ito isang malaking problema. Sa sandaling umakyat si Ying Luoxuan, ibinagsak niya ang kanyang sarili sa lupa at umiyak at sumigaw ng magulo, Mr. Ye. Patriarch Su, please let me go. Isa lang akong basura na walang minamaliit sa White Tiger Clan. Hindi madali. Ngayon lang ako nakakuha ng posisyon. I don't want to die so wrongly. Ang ginawa ni Yuan Qing, ewan ko ba, muntik na niya akong patayin, kayong dalawang malalaking lalaki, bakit kayo miserable? Pinipilit. Tretuhin mo lang ako Ying Luo. Si Zuan bilang umutot, hayaan mo na, magiging baka at kabayo ako sa susunod na buhay, at magpapasalamat din ako sa iyo. Luha, umiyak ako sa harap nilang dalawa.
Ito ay lubhang miserable. Paano magkakaroon ng kalahati ng dignidad ng mga direktang inapo ng pangunahing linya ng angkan ng White Tiger? Kabanata 1428 dapat pansinin. 1428. Hindi inaasahan ni Ye Fan at Su Qingzhou na ang mukhang mabait na ito, si Yu Shulinfeng na inapo ng nanalo ay magiging ganito. Ang karanasan ni Ye Fan ay nagsabi sa kanya na ang mga walang hiyang tao, na walang mas mababang limitasyon ng moralidad, ay kadalasan ang mga pinakadelikadong tao. Gayunpaman, hindi pa rin matukoy kung siya ang utak sa likod ng mga eksena. Kung talagang pinatay si Ying Luoxuan, marahil isang malaking clue sa investigasyon ang masisira. Bukod dito, talagang hindi nasisiyahan si Ye Fan na patayin ang gayong umiiyak na lalaki. Miss, ano sa tingin mo? Nagpasya si Ye Fan na bigyan si Su Qingzhou ng karapatang pumili. Tila nag-aalangan din si Su Qingzhou, at pagkaraang tumahimik sandali, sinabi niya, sa palagay ko. Parang hindi siya maaaring magplano ng lahat ng ito, hayaan mo siya. Kinaikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata at tumanggaw ng may pag-iisip, okay, pagkatapos ay makinig ka sa iyo. Tapos na ang bagay na ito. Nang marinig ito ni Ying Luoxuan, tuwang-tuwa siya at nagmamadaling yumuko sa lupa, salamat sa hindi mo pagpatay kay Patriarch Su. Salamat Mr. Ye sa pagpapaalis sa akin. Umalis ka na. Saway ni Ye Fan. Si Ying Luoxuan ay hindi nang ahas na magsalita, tumalikod at tumakbo sa isang kagubatan na nahihiya, at unti-unting nawala. Hanggang sa nakalayo na si Ying Luoxuan bago nagtanong si Ye Fan, asawa, sa tingin mo ba ay may ibang tao sa likod niya? Hindi ko alam pero naniniwala ako na kaya niyang mahalin si Yuan Qing at maging isang mukhang duwag at pangit na lalaki. Ang taong ito ay dapat umarte, salamat sa kanya na naiwanan ang lahat ng kanyang dignidad at umiyak ng ganoon, sabi ni Su Qingzhou na may malamig na mga mata. Nakangiting sinabi ni Ye Fan, sigurado ang pag-arte, ngunit sa totoo lang, sa palagay ko ay marumi ang mga kamay ko kapag pinatay ko siya. Pagkaraan ng ilang sandali, tingnan natin kung anong mga pakulo niya. Tumango si Su Qingzhou, magpapadala ako ng isang tao na mag-espiya sa kanya para makita kung may iba pang mga pahiwatig. Sa katunayan, ang mga taong tulad niya ay isa ring nakatagong panganib sa Baiho clan, dahil siya ay direktang inapo, ngunit hindi siya nasisiyahan sa kanyang sariling angkan. Sa makatuwid, siya ay aktwal na kumakatawan sa isang grupo ng mga hindi matatag na grupo sa Baiho clan, at ang pagpapanatiling buhay sa kanya ay maaaring hindi talaga ang kaso. Hindi ito magandang bagay. Napatingin si Ye Fan sa babae nang may pagtataka. Hindi niya inaasahan na maaari niyang gamitin ang isang maliit na tao tulad ni Ying Luoxuan upang gamitin ang panloob na pagkakaisa ng angkan ng White Tiger. Bagamat ang ganitong uri ng tao ay hindi makakaapekto sa pangkalahatang sitwasyon, ngunit ito ay gumagawa ng White Tiger clan na makahanap ng ilang mga butas. Ipinaalala nito kay Ye Fan ang mga araw na nagulat siya sa iba't ibang itim na taktika ng mga kababaihan sa mall noong una niyang nakilala si Su Qingzhou. Su. Nakita ni Qingzhou sa kakaibang ekspresyon, ang lalaki ay nagtanong na kinakabahan, asawa. Bakit mo ako tinitingnan ng ganito? Wala lang, medyo emotional lang ako. Mrs., napakalayo ng iniisip mo. Tumawa si Ye Fan. Marahan na bamantong hininga si Su Qingzhou, ayoko na palagi akong naiintriga, ngunit hindi ito pinapayagan ng kapaligiran, ano ang magagawa ko? Sa madaling salita, itong si Ying Luoxuan, kung may problema, patayin mo siyang muli, ang ganitong uri ng maliit na lalaki, hindi na kailangang titigan ng iyong asawa. Ang iyong pangunahing pagtutuon ay dapat sa iyong sariling paglilinang, si Prinsesa Ayer ay naghihintay pa rin sa iyong pagliligtas. Mapait na ngumiti si Ye Fan, iniisip si Ayer. He was helpless for the time being, hindi ko alam kung anong nangyari. Ayer. Nagchat ang dalawa at bumalik sa lungsod ng Huahay kasama ang ilang mga Buffalo Killer. Ang ginawa ni Chu Yunyao malapit nang lumabas ang genetic test, kaya bumalik na lang ako para kumpirmahin ito. Nang makarating ako sa laboratorio, si Chu Yunyao ay nakaupo sa isang upuan na may isang piraso ng data, nag-iisip ng malalim. Yunyao, bakit ka nag-iisa? Paano naman sina Lingshan at Ziner? Tanong ni Ye Fan. Itinuro ni Chu Yunyao ang labas, pumunta ako para manood ng mga cartoons kasama si Tuan Chun. Nandito na ang mga resulta ng pagsusulit na gusto mo. Ang babae ang naghagis ng report sa laboratory table. Kinuha ito ni Ye Fan at tiningnan itong mabuti. Si Su Qingzhou ay walang gaanong alam tungkol dito, ngunit siya ay labis na nag-aalala, kaya't siya ay nagmamadaling magtanong, asawa, ano ang resulta? Nang hindi naghihintay na magsalita si Ye Fan, sinabi ni Chu Yunyao, ang DNA ninyo at ni Tuan Tuan ay pareho pa rin sa natukoy sa simula. Kung hindi ito mag-ina, ang laban na ito ay maaari lamang ay clone, o ilang uri ng himala sa universo. Gayunpaman, interesado ako kay Tuan Tuan. Gumawa ako ng data simulation, at pagkatapos ay ginamit ko ang mga larawan mo noong bata pa ako para ihambing, at nalaman kong hindi kayo tulad ng mga clone ni Tuan Chun, dahil kahit magkapareho ang mga tampok ng mukha, may pagkakaiba pa rin sa hitsura. Sinabi ni Chu Yunyao, mula sa dalawang larawan ay binuksan sa computer. Dito, may mga larawang iniwan ni Su Qingzhou sa orphanage noong bata pa siya, at pagkatapos ay ang mga larawan ni Tuan Tuan. Ang hugis ng mukha ni Tuan Chun ay ginaya, at pagkatapos na maging payat,
Ito ay tunay na katulad ng kay Su Qingzhou, ngunit makikita pa rin na hindi ito eksaktong pareho. Bakit mo pa iniimbestigahan ang mga litrato ko noong bata pa ako? Medyo natahimik si Su Qingzhou. Nang makitang pamayat si Tuan Chuan, halos kapareho niya ang kanyang sariling pagkabata, at naisip na kakaiba ito. Hindi ba para makaramdam ka ng intuitive? Dapat ay mas may gana si Tuan Chuan kaysa noon, o baka kamukha mo siya, biro ni Chu Yunyao. Bahagyang namula ang mukha ni Su Qingzhou, siya ay nagkaroon ng kaunting gana mula pa noong bata pa siya, maliban sa pagkain ng mga strawberry-related na pagkain. Matapos makita ni Ye Fan ang genetic match sa pagitan ng babae at Tuan-Tuan, nakita niya ang genetic na paghahambing sa pagitan niya at Tuan-Tuan. Unti-unti, ang mga mata ni Ye Fan ay nagpakita ng tingin na tulad ng inaasahan. Yunyao, nahanap mo rin. Nakita ni Ye Fan na sa data na ito, gumamit si Chu Yunyao ng pulang panulat upang magsulat ng ilang data, banilog. Tumanggaw din si Chu Yunyao na may komplikadong mga mata, at sinabing, nakakatuwa talaga, kahit na ang batang ito ay walang relasyon ng magulang anak sa iyong DNA match. Ngunit sa mga tuntunin ng kakayahan sa atleta, ang mga gene ng physical fitness, ngunit ito ay angkop sa iyo. Halimbawa, ang ACE-angiotensin converting enzyme, ang gene na ito sa pangkalahatan ay tumutukoy sa tibay ng tao, pati na rin ang bilis at paputok na gene ACTN3, myofibril CKMM ng tao, at iba pa. Ang iyong mga gene, maaari mong makita ang mga gene na ito ng pisikal na lakas, higit pa sa mga ordinaryong tao, maaaring nauugnay ito sa mga kadahilanan tulad ng iyong bloodline, paraan ng paglilinang, at iba pa. Na nagpabago sa iyong mga gene. Katulad mo, ang mga gene na ito ng Tuan Chuan ay mas malakas din kaysa sa mga ordinaryong tao, na nagpapabata sa kanya. Ay may ilang lakas at bilis na hindi matutumbasan ng mga nasa hustong gulang. Nang marinig ito ni Su Qingzhou, hindi niya napigil ang sabihin, asawa. Duda ka ba na anak mo si Tuan Chuan? Huwag kang mag-alala, ngumiti si Ye Fan at umiling, nagtutugma lang ang ilang sports genes, hindi sapat na patunayan ang relasyon ng magulang-anak, masyado itong one-sided. Medyo nadismaya si Su Qingzhou, bagamat nababaliw din siya, ngunit kung ang genetic test ay nagpahayag na si Tuan Chuan ay kanilang anak, kaya maaaring iyon ay isang napakasayang bagay. Kahit na, siya ay medyo hindi maipaliwanag. Siya ay isang birhen, kaya paano siya magkakaroon ng isang anak na babae? May ekspresyon sa mukha si Chu Yunyao. Napakakomplikado nito, at kakaiba at totoo ang kanyang mga mata, actually, itong DNA test, may nakita din akong problema. Siguro ito ay nararapat pansinin. Isinara ni Ye Fan ang data report at napansin na kakaiba ang tono ni Chu Yunyao. Sabihin mo, anong problema? Tumalikod si Chu Yunyao at nag-click sa isang dokumento sa screen. Kabanata 1429 na mga matapang na ideya. 1429. Hindi nagtagal, ipinakita ang dalawang data ng pagsubok sa DNA. Ito ay, nanliit ang mga mata ni Ye Fan at bigla siyang may napagtanto. Sinabi ni Chu Yunyao na may ekspresyong Qingzhou, ang dalawang genetic test na ulat ay parehong mula kay Ye Fan. Isang insidente ng postman. Ang data na nakuha, ang iba pang mas detalyadong data ay sa pagkakataong ito. Kapansin-pansin, ang dalawang genetic na ulat ni Ye Fan ay may maraming pagkakaiba, na parang. Pagkalipas ng ilang buwan, siya isa na lang itong tao. Magkakaroon ba ng malaking pagbabago sa mga gene? Ito ang unang pagkakataon na narinig ito ni Su Qingzhou. Nagkibit-balikat si Chu Yunyao, walang ganitong sitwasyon ng mga ordinaryong tao. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay dahil sa kanyang cultivation method kaya nagbago ang kanyang body genes. Oo. Tumanggaw si Fan, mas alam niya ayon sa sarili niyang sitwasyon, ang paraan ng pagpino ng katawan na pinag-aralan niya ng mag-isa ay nagsisimula sa bawat selula ng katawan at patuloy na nagpapalakas dito. Kasama ng ilang likas na kayamanan tulad ng Yang Shenji, at iba't ibang mga kasanayan sa malalim na dagat at lava, normal na mag-evolve ang mga gene ng katawan. Hindi sa banggitin ng anumang bagay, ang patuloy na pagpapalakas ng disintegrasyon, ay nangangahulugan na ang kanyang katawan ay patuloy na nagbabago mula sa pinakamalalim na bahagi. Gayunpaman, hindi ito ang pinakakawili-wili. Nagbukas si Chu Yunyao ng isa pang genetic data at sinabing, pagkatapos ng paghahambing, ang magkatugmang antas ng mga gene ni Ye Fan at Tuan Chuan ay bumuti ng 5 mula sa huling pagkakataon hanggang ngayon. Medyo. Pagkasabi nito ay natahimik silang tatlo. Hindi na kailangang magsabi pa, dahil napag-isipan na ng tatlo ang posibilidad. Kung patuloy na magsasanay si Ye Fan sa hinaharap, na may mga pagbabago sa henetiko ni Ye Fan, nangangahulugan ba ito na balang araw, siya at si Tuan Chuan ay talagang magiging relasyon ng magulang at anak? Hiniling mo sa akin na subukan ang iyong relasyon kay Tuan Tuan. Dapat naghinala ka na baka anak mo si Tuan Tuan, di ba? Oh, ang anak ninyo ni Su Qingzhou sa hinaharap. Sinubukan ni Chu Yunyao ang kanyang makakaya na pakalmayin ang kanyang tono, ngunit ang napakagandang ideya ay masyadong hindi kapanipaniwala. Dinilat din ni Su Qingzhou ang kanyang magagandang mata at tinakpan ang kanyang bibig ng hindi namamalayan, hindi makapaniwala na mangyayari ang ganoong bagay. Oo. Fan din ang puso ko ay pataas at pababa, at pagkaraan ng ilang sandali, pinigilan ko ang aking pananabik at tumanggo,
sa totoo lang, dahil lang ako sa ilang mga pahiwatig, ilang mga hula. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, sa dilim, nakatingin sa bata. Medyo nakaramdam ako. Ito ay isang kakaibang pakiramdam. Pero hula lang natin. Sa kasalukuyan, walang tiyak na katibayan upang patunayan ito. Kahit na si Tuan Chuan ay anak ni Su Qingzhou, masyado pang maaga. Pagkatapos ng lahat, ang paternity test ay isang pagpapasya lamang na maaari nating gawin sa kasalukuyan gamit ang agham, sabi ni Chu Yunyao. Alam ko rin ito, ngunit anuman ang mangyari, magiging isang hakbang tayo papalapit sa katotohanan, sabi ni Ye Fan. Isang ngiti. Nagtaka si Su Qingzhou, asawa, paano mo ito naisip bigla? Ano ang clue na sinasabi mo? Saglit na nag-isip si Ye Fan, at mariing sinabi, asawa, may isang bagay talaga na hindi ko pa nabanggit kahit kanino, ngunit sa palagay ko ay kailangang ipaalam sa iyo. Ano ang bagay? Hindi mapalagay si Su Qingzhou. Ngumiti si Ye Fan, alam mo, bakit ako pumayag na maging fake boyfriend mo, Su. Sumimangot si Qingzhou, hindi ba dahil gusto mong kumita ng pera at i-donate ito sa orphanage? Yeah. Umiling si Fan, isang dahilan lang ang pera, sa katunayan, may isa pang dahilan, dahil, bago ako bumalik sa China, nakakita ako ng babaeng kamukha mo. Su. Si Qingzhou at Chu Yunyao sa tabi niya ay natigilan. Eksakto ang pareho. Natameme si Su Qingzhou, medyo hindi makapaniwala. Yeah. Tumango si Fan at kinumpirma, maliban na siya ay mas mature kaysa sa iyo, at wala akong nakikitang pagkakaiba sa hitsura at katawan. Iyon ay isang misteryosong babae na nakilala ko bago ang mapagpasyang labanan sa aking Panginoong Black Emperor, dahil hindi ko siya kilala kung anuman ang tawag sa kanya, siya ay tinatawag na Sister Fairy. Siyempre baka hindi niya alam, minsan ko lang siya nakilala, at wala nang balita sa kanya. Noong una akong dumating sa Belo County, tinanong ko si Tia Jiang, asawa, mayroon ka bang mga kapatid na babae o isang bagay, ngunit nang maglaon ay nalaman kong wala kang kambal na kapatid na babae. Pero, ngayon ay bigla kong naalala na ayon sa sinabi ni Direk Lee noong nabubuhay pa siya, nang matagpuan si Tuan Chuan na naiwan sa tarangkahan ng ampunan, tila kasama niya ang kapatid na diwata. Ang oras ng paglitaw ay karaniwang pareho. Dam-aloy ang mga mata ni Chu Yunyao, at sinabi niya, so. Sa tingin mo ngayon, ang fairy elder sister na iyon ay maaaring ang hinaharap na Su Qingzhou, ibinalik niya ang iyong magiging anak na babae sa mundong ito. Si Ye Fan mismo ay nakaramdam ng kaunting hindi kapanipaniwala, napakamot sa kanyang ulo, at nagsabi, hulaan ko rin, dahil noong huling beses na binanggit mo sa akin si Yunyao, mayroon kang ideya na gumawa ng time machine. Kaya naisip ko, ano ang maaaring mangyari sa hinaharap? Ano? Nababaliw na si Su Qingzhou, Chu Yunyao, gusto mong gumawa ng time machine. Inikot ni Chu Yunyao ang kanyang mga mata, mayroon lang akong ganoong ideya, ang access ng lupa. Hindi ko alam kung ang teknolohiya sa aking puso ay maisa sa katuparan, paano ito magiging napakasimple upang patunayan ito. Bukod, ang paglalakbay sa oras at espasyo at pag-iiwan ng isang bata, ito ay nagsasangkot ng masyadong maraming oras at espasyo, at ang konsepto ng multiverse. Kasalukuyan tayong human scientificong kaalaman ay hindi maaaring humatol sa pagiging tunay ng mga ito. Kung wala. Kung hindi, ano ang relasyon ni Saliye at ng anghel na iyon, ang eroplano ng mga Diyos at demonyong kinaroroonan nila, at ang ating eroplano? May kinalaman ba ito sa iba't ibang eroplano? O nagsasangkot ba ito ng iba't ibang universo, ito ba ay nasa isang timeline o maraming timeline? Sino ang nakakaalam? Ang tambak na mga tanong ang nagparamdam kay Ye Fan at Su Qingzhou na umiihip ang kanilang mga ulo. Hindi maipaliwanag na tiningnan ni Su Qingzhou ang lalaki, asawa, ang nakatatandang kapatid na babae na iyon, bakit mo ito hinahanap? Bumulong si Ye Fan, noon, ang fairy elder sister na iyon ay nagpakita ng labis na lakas sa harap ko, ito ang unang pagkakataon na nakita ko ito. Dumating, ano ang totoong powerhouse? Pagkatapos ay sinabi niya sa akin. Kung susundin ko ang landas ng ibang tao, palagi akong magiging tagasunod, hindi malalampasan ang mga pioneer na nasa unahan ng kalsadang ito. Iyan ay. Bakit ko napagtanto na kailangan kong humanap ng landas ng paglilinang at humanap ng landas na pagmamayari ko at angkop para sa akin upang maging mas malakas at malampasan ang mga naunang lumakad? Now that I think about it, mukhang wala na siyang ibang sinasabi. Ginabayan lang ako nito sa ibang landas ng paglilinang, ang muling tumahimik ang laboratorio, at silang tatlo ay maraming iniisip at kailangang ayusin. Bagaman, ang hula ni Ye Fan ay tila posible, walang tunay na ebidensya kung tutuusin. At saka, kung totoo ang lahat ng ito, bakit dadalhin ng hinaharap na si Su Qingzhou ang kanyang anak na babae sa panahong ito, at iiwan siya para mawala? Ano ang nangyari kay Ye Fan sa hinaharap? Hiniling ni Sister Fairy kay Ye Fan na tahakin ang ibang landas ng paglilinang. Maaari ba itong baguhin ang ilang krisis sa hinaharap? Pagkatapos, sa pag-iisip tungkol dito, silang tatlo ay nakaramdam ng higit na misteryo at nakakatakot. Nahihilo ako. I don't care, it's not my daughter anyway. I won't participate in this kind of conjecture without scientific basis.
Kinawayan lang ni Chu Yunyao ang kanyang kamay, pumunta sa coffee machine at nagtimpla ng kape. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-iisip ng malalim, biglang itinaas ni Su Qingzhou ang kanyang ulo at nagtanong, asawa. Saan mo nakilala ang babaeng engkanto na iyon na kamukha ko talaga? Maaari mo pa ba akong dalhin? Pumunta sa lugar noon para tingnan. Kabanata 1430 napakakapal ng balat. 1430 oo. Nagtaka ang fan, oo, ngunit mahalaga ba ito? Su. Sinabi ni Qingzhou, pagdating ko doon, natural kong sasabihin sa iyo na may kainahinala ako. Si Ye Fan ay masyadong tamad na magtanong, tumingin sa oras, at sinabing, kung gayon, umalis na tayo, sumakay sa eroplano doon, araw pa kung kailan tayo dapat naroroon. Malapit na. Dumiretso ang dalawa sa airport. Si Ye Fan ay personal na nagmaneho ng isang pribadong eroplano ng Su Qingzhou at lumipad sa isang maliit na isla na pagmamay-ari ni Ye Fan. Ito ay isang maliit na isla na ginamit ni Ye Fan na mag-isa. Nakalimutan din niya kung aling bansa ang ibinigay sa kanya ng local tyrant. Mula nang bumalik sa China, hindi na siya nakapunta doon. Sa orihinal, mas maginhawang hayaang lumipad si Xiao Jin kasama silang dalawa, ngunit dahil humiwalay si Xiao Jin sa damuhan sa gilid ng Xuanming clan, hindi na siya bumalik, at hindi niya alam kung saan pupunta. Makalipas ang ilang oras, pinaandar ni Ye Fan ang eroplano patungo sa target na isla. May maliit na airstrip dito, na iniwan din ni Ye Fan sa simula, at karapat-dapat itong lumapag. Pagkababa ng eroplano, dinala ni Ye Fan si Su Qingzhou sa isang baybayin. Walang masyadong halaman sa isla sa oras na ito. Ang papalubog na araw ay pumipintig, at ang ginintoang pulang sikat ng araw ay bumagsak sa isla, na parang tinina ng isang layer ng rouge. Huminto si Ye Fan pagkatapos nilang dalawa. Tingnan mo, asawa ko, dito, nagmumuni-muni ako, at biglang lumitaw ang isang babae na katulad mo. Ito. Naputol ang mga bato nang itaas ko ang aking nakakagalit na enerhiya sa sukdulan. Oo. Nagsalita si Fan na may emosyon sa kanyang mga mata. Kahit ngayon, pakiramdam niya ay mas malakas si Sister Fairy kaysa sa kanya, at isa siyang powerhouse sa ibang mundo. Napakakomplikado ng mga mata ni Su Qingzhou sa oras na ito. Naglakad siya patungo sa dalampasigan at tumingin sa mga alon na humahampas sa 100 metro sa ibaba. Lumingon siya at pinagmasdan ang buong isla, bahagyang nanginginig ang kanyang maselang katawan. Miss, anong naisip mo? Tanong ni Ye Fan. Su. Biglang tumalikod si Qingzhou, pagkatapos ay tumakbo sa isang marginal na posisyon, at sinabing, asawa, inaaway mo si Sister Fairy noon, sinipa ka ba niya sa dagat mula rito? Oo. Natigilan si Fan, tama. Hindi ko pa rin maisip kung paano niya ginawa iyon, paano mo nalaman? Bago pa niya magawa. Matapos magsalita, natauhan si Ye Fan at biglang nagsabi, napanaginipan mo ba ito? Su. Malakas na tumanggaw si Qingzhou, nagmamadaling sinabi niya, naaalala mo ba ang oras na iyon sa kabisera, sa opisina ng Dragon King, nang nabanggit na ang ating mga kadugo na nagising na mga tao ay hindi maaaring magpakasal, mayroon ba akong hindi pagkakaunawaan sa iyo at planong makipaghiwalay sa iyo? Sumimangot si Ye Fan, syempre naaalala ko, sinabi mo rin sa akin na ang pagsama sa akin ay masasaktan ako. Naging misteryoso ka sa oras na iyon. Su. Nakangiting sinabi ni Qingzhou, napanaginipan ko ang lugar na ito, at sinampal din kita sa hangin, at pagkatapos ay nakita kitang tumalsik ng dugo at nahulog sa dagat. Akala ko papatayin kita. Naramdaman ni Ye Fan ang pagkirot sa buong katawan niya, at isang malamig na hangin ng damaloy mula sa talampakan hanggang sa kanyang noo. Hindi ko. Pwede bang? Yan talaga ang future mo. Bulong ni Ye Fan. Hindi alam ni Su Qingzhou kung ano ang sasabihin, kaya ngumiti siya ng mapait, hindi ko alam. Dahil ba sa librong mula sa langit ay nakikinita ko ang aking hinaharap, o ito ba ay isang babae na katulad ko? Matapos mag-isip ng malalim, ngumiti si Ye Fan at sinabing, kalimutan mo na yon, at least makapagpahinga ka sa isip mo. Hindi mo ako pinatay. Ilang sandali lang ay bumangon ako pagkatapos kong mahulog sa dagat. Su. May halong damdamin din si Qingzhou. Medyo hindi siya mapalagay sa kinabukasan, ngunit gamaan ang loob niya. Sa ganitong paraan, posibleng anak natin si Tuan Chuan, sabi ni Ye Fan. Su. Ang puso ni Qingzhou ay sabik sandali, at sinabi, akala ko noong una ay ang batang ito ay isang magandang kapareha para sa akin, ngunit hindi ko inaasahan na magiging ganito ito. Gusto ko siyang ampunan sa huling pagkakataon, ngunit hindi mo siya pinayagan, sa pagkakataong ito kailangan ko siyang iuwi. Tumanggo si Ye Fan, talagang hindi siya makatiyak na ilagay si Tuan Chuan sa orphanage, dahil walang kasiguraduhan na may mangkidnap sa kanya sa hinaharap. Kung si Tuan Chuan ba ang kanilang biological na anak, kailangan nating maghintay ng panahon para ma-verify. Gabi na, at hindi nagmamadaling bumalik si Ye Fan. Nagkataon na dinala niya ang babae sa isla, kaya binalak niyang pumunta sa dagat para manghuli ng seafood at mag-barbecue sa isla. Huminto. Maganda rin ang mood ni Su Qingzhou, agad siyang pumayag, ang bakasyon nila ni Ye Fan ay naantala ng mga gawain ng grupo, at oras na para bumawi para sa bonfire na hapunan para sa kanilang dalawa. Sa ilalim ng mabituing kalangitan, banayad ang simoy ng dagat. Yung dalawa.
Snuggled up sa tabi ng isang tumpok ng apoy, enjoying delicacy tulad ng lobster, sea fish at sea urchin. Asawa. Ang engkanto na nakatatandang kapatid na nakilala mo, bukod sa hinihiling mong baguhin ang paraan ng paglilinang mo, ano pa ang sinabi mo? Mahinang tanong ni Su Qingzhou. Oo. Biglang tumingin ng kakaiba si Fan sa babae, at nagbiro, walang hiyakang babae, kung iyon ang kinabukasan mo, hindi mo ba tinatawag ang iyong sarili na engkanto? Napakabastos mo ba? Su Qingzhou lamang nang napagtanto niya ang problemang ito, ang kanyang mukha ay namula, ang kanyang bibig ay bamuka, at siya ay bamantong hininga, hindi ba ako mukhang isang engkanto? Oo. Tumawa si Fan, binalatan ang mga kuko ng yulang, at ipinadala sa kanya ang sariwa at malambot na puting karne. Sa bibig ng babae, engkanto misis, gamitin mo ito. Su. Ibinuka ni Qingzhou ang kanyang bibig upang kumain, ngunit kinuha ni Ye Fan ang karne ng yulang at ibinalik ito sa kanyang sariling bibig. Bakit ka ba ganyan? Galit na sabi ni Su Qingzhou nang mapagtanto niya na siya ay binastos. Oo. Napangiti ng may pagmamalaki ang Fan, hindi kailangang kumain ng ordinaryong pagkain ang mga engkanto, uminom lang ng hamog. Pinandilatan siya ni Su Qingzhou gamit ang kanyang magagandang mata, bigla niyang iniunat ang kanyang kamay at kumaway ng panginginig, pinalamig, ang mainit na seafood na inihaw sa harap ni Ye Fan. Hoy! Babae ka! Hindi ka man lang makapagbiro tungkol dito. Gustong umiyak ni Ye Fan, ngunit kailangan niyang i-bake ito muli. Tinalikuran ni Su Qingzhou ang kanyang ulo, wala akong pakialam, sino ang nagsabi sa iyo na ay bully ako? Oo. Kinagat ni Fan ang kanyang ngipin, pilit na hinawakan ang katawan ng babae, at itinumba ito sa dalampasigan. Hindi ako kakain nito. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang totoong bullying. Pagkatapos noon, mariing hinalikan ni Ye Fan. Bagamat hindi niya naabot ang huling hakbang, pagkatapos ng gabing ito, ang damdamin ni na Ye Fan at Su Qingzhou sa isa't isa ay maaaring makaramdam ng kaunting pagbabago. Ito ay isang pakiramdam ng paglagpas sa mga hangganan ng isang tiyak na layer at pag-abot sa isa pang lalim, na ginagawang napakalapit ng damdamin ng dalawang tao. Pagkatapos, sa pananatili sa isla magdamag, bumalik ang dalawa sa Huahay kinaumagahan. Pagdating ko sa, oo, bumalik ng napakaaga. Akala ko maglalaro ka sa labas ng ilang araw, mahinang sabi ni Chu Yunyao. Medyo kakaiba din ang hitsura ni na Xiao Ziner at Shu Lingshan, ngunit wala silang sinabi. Sinong mag-aakala, biglang tumalon si Tuan Chuan sa child seat, at saka tumakbo sa harap ni Ye Fan at niyakap ang hita ni Ye Fan. Tio Ye Fan, namimiss ka ni Tuan Chuan, saan ka nagpunta? Puno pa rin ng langis ang bibig ni Tuan Chuan, at ang kanyang munting mukha ay mukhang nakakaawa, na talagang nakakaawa. Ang eksenang ito ay nagulat sa lahat ng mga babae. Kailan nagsimulang kumapit si Tuan Chuan kay Ye Fan? Tiningnan ni Ye Fan ang malalaking mata ng pagkakadikit ng bata, lamambot ang kanyang puso, binuhat niya ito, at nakangiting sinabi, Tuan-tuan, gusto mo bang umuwi kasama ang iyong tiyuhin? Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, click on the notification bell.